Mr. Silent Channel. Kabanata 1451 hanggang 1460. Si Tang Wulan ay nakinig ng mabuti sa pagsasalaysay ni Zhenhua, at marahil ay may ilang pangunahing kaalaman sa Tianduan. Sinabi ni Zhenhua, sumama ka sa akin, kahit paano mo ipaliwanag ito, hindi ito kasing ganda kung panuurin mo ang pagsasanay sa langit gamit ang iyong sariling mga mata. Ipapakita ko talaga ang pagsasanay sa langit para sa iyo at gagabay sa iyo na gawin ito. Pagkatapos ay babalik ka ng mabuti. Pag-iisip, pumunta ka sa akin isang beses sa isang linggo mula ngayon hanggang sa matapos mo ang iyong unang araw na pagsasanay. Wala akong pakialam kung gaano karaming mga bagay ang mayroon ka, ngunit bago ka magkaroon ng oras na ito para sa iyong pundasyon, kailangan mo akong ma-promote. Ito ay higit na mas mahusay, lalo na sa mga tuntunin ng kapangyarihan sa pag-iisip. Ito ay magiging kapaki-pakinabang para sa iyo na magsagawa ng Heavenly Forging, kaya't huwag isipin ang tungkol sa kung ano ang unti-unting pagbutihin sa hinaharap. Nang marinig ang sinabi ni Zhenhua, nag-alinlangan si Tang Wulan. Ang pananatili sa Mingdo para tanggapin ang patnubay ng kanyang tiyuhin na i-upgrade ang Tianduan, mukhang problema ito. Dahil hindi niya malalaman o ni Zhenhua kung gaano katagal bago niya makumplito ang promosyon. Paano kung masyadong mahaba ang oras na ito? Kailangan siya ng Shrek Academy na muling itayo doon, at kailangan niyang bumalik sa lalong madaling panahon pagkatapos ng martial arts recruitment meeting. Gagamitin ng Spirit Spreading Pagoda ang martial arts contest para harapin siya sa pagkakataong ito. Kung ito ay nabigo, marahil ang ilang paraan ay gagamitin sa ibang pagkakataon. Bilang master ng Tang Sect at master ng Sea God Pavilion ng Shrek Academy, mayroon siyang hindi maiiwasang responsibilidad. Paano ka mananatiling malayo sa labas? Nakita ni Zhenhua ang kanyang pag-aalinlangan at same time na sinabi, Wulan, kailangan mong maunawaan ang kahulugan ng Tianduan. Kapag naging master craftsman ka na, hindi maiisip ang tulong sa Shrek Academy at Tang Sect. Marahil, hindi mo pa rin talaga naiintindihan ang kahulugan ng pagiging master craftsman. Sa madaling salita, kung maaari kang maging isang master craftsman, kahit na maaari kang maging isang master craftsman. Alisin ang sentensya ng Tang Sect ng pagiging isang pagtataksil na organisasyon na iintindihan mo ba? Okay lang yun. Natigilan si Tang Wulan, nakatitig kay Zhenhua sa harap niya na tulala. Walang pakialam na ngumiti si Zhenhua, sa mundong ito, interes ang tunay na ubod. Sa harap ng sapat na interes, walang imposible. Siyempre okay lang ang sinabi ko, ngunit ang kinakailangan ay kailangan mong magbayad ng malaki para sa Federation. Halimbawa, ilang mga gawa sa antas ng Master Craftsman ang nakumpleto para sa kanila. Sa makatuwid, tiyak na hindi ko iminumungkahi na gamitin mo ang Master Craftsmanship. Ang mga manggagawa ay nasa Federation. Sa ngayon, ako lang ang Master Craftsman sa buong Daolu Star, pero tumatanda na ako. Pero bata ka pa. Para sa mga panday natin, may peak period din. Kahit ako hindi pa masyadong matanda, pero lumipas na ang peak period. Kung tutusin, ang cultivation level ko ay hindi naman ganap na nakadepende sa sarili kong cultivation. Pero ang hirap mo, iba na ang pakiramdam ko. Iba na ang pakiramdam ko. Iba na ang pakiramdam ko. Malalim, at hindi sumuko sa iyong sariling cultivation dahil sa pagpapanday kahit na sa mga tuntunin ng lakas o espiritual na kapangyarihan, ikaw ay dapat na higit sa akin, kaya't ako ay maglakas loob na sabihin na kapag ikaw ay naging isang dalubhasang manggagawa, ikaw ay tiyak na malalampasan ang aking mga nagawa. Ang mga taong nagseselos ay katamtaman sa oras na iyon, ang sinumang gustong maging tama ay dapat mong lubos na isaalang-alang ang iyong mga kawalan. Siyempre, alam ni Tang Wulan na si Zhenhua ay napakahirap na kinukumbinsi ang kanyang sarili kaya nagawa niyang bumaba sa pwesto at tumaas sa antas ng isang dalubhasang manggagawa. Alam din niyang maraming benepisyo ang may dudulot ng Master Craftsman, ngunit ngayon ay hindi lang siya isang personal na problema, higit sa lahat, ito ay may kaugnayan sa Tang Sect at Shrek. Tito, kailangan kong pag-usapan ang bagay na ito sa mga nakatatanda ni Tang Sect at Shrek bago ako makapagdesisyon. Pasensya na po talaga. Ang isang henerasyon ng mga Master Craftsman ay handang gumugol ng ganoon katagal na panahon upang samahan siya sa kanyang paglilinang. Anong karangalan at pagkakataon ito? Paanong hindi siya makonsensya? Tumingin si Zhenhua sa kanya at bumantong hininga, sa wakas, maaari mo muna silang kontaken. Gayunpaman, naniniwala ako na hanggat hindi sila short-sighted, hindi sila makagambala sa iyong pagsasanay sa pagkakataong ito. Matapos muling humingi ng tawad si Tang Wulan kay Zhenhua, tumabi siya at idinial ang Soul Guide communication number. Una niyang tinawagan si Long Yeo, at ang dahilan kung bakit si Long Yeo sa halip na kanyang ninang ay upang maiwasan ang paghihinala. Kung si Holy Spirit Daoluo, tiyak na mas mag-iisip siya mula sa kanyang pananaw. Natural hindi ito titigil. Siyempre kailangan mong samantalahin ang pagkakataong ito. Kung wala ka roon, hindi babagsak ang langit ni Shrek, at ang mga dati kong buto. Ang sagot ni Long Yeo ay simple at prangka tulad ng isang pangungusap. Pagkatapos ay tinawag ni Tang Wulan si Zhang Xin na nagmamahal na Daoluo. Walang dapat ipag-alinlangan. Parehong kailangan ng Tang Sect at Shrek ang isang master craftsman. Kung ako si Zhenhua, malamang gusto kitang manigarilyo. Haha, matuto tayong mag-forging sa kanya. Sagot ni Amorous Daoluo.
Nilingaw ni Tang Wulan ang kanyang ulo upang tingnan si Zhenhua, at nakita niyang medyo pangit ang mukha ng kanyang tiyuhin. Nagmamadali siyang naglakad at lumapit kay Zhenhua na may mababang kilay, "Tito, nagkamali ako." Tiningnan ni Zhenhua ang kanyang mukhang maganda ang ugali at hindi napigil ang tumawa at magmura, "Ano ba, tara na." Natural na hindi niya masisisi sina Tang Wulan, Shrek at Tang Sect ay parehong responsibilidad ni Tang Wulan. Sa katunayan, puno rin siya ng buntong hininga tungkol kay Tang Wulan na naging tagapagsalita ng Tang Sect at Shrek Academy. Mula sa unang pagkakataon na nakita niya si Tang Wulan, pakiramdam niya ay may kahalili siya. Pero hindi ko ini-expect na hindi lang napakataas ng talent niya sa forging, pati na rin sa ibang aspeto. Naramdaman ni Zhenhua sa unang pagkakataon na hindi magandang bagay para sa isang tao na maging masyadong magaling, dahil napakaraming tao ang nakikipagkumpetensya para dito. Bilang nag-iisang master craftsman sa mainland, si Zhenhua ang pinaka-proud sa kanyang mga buto, ngunit gayunpaman, kailangan niyang makipagkumpetensya sa ibang mga partido para sa disipulong ito. Dahil hindi na siya makakahanap ng iba na may ganoong talento na tulad ng batang ito. Kung hindi siya makultivate bilang isang master craftsman, tiyak na mamamatay si Zhenhua. Pagkatapos niyang magpalit ng tinta ng ibang tao sa harap niya ay umalis na siya. Ngunit para kay Tang Wulan, matiis lamang niya ito. Bukod dito, ang isang responsableng binata ay hindi isang masamang bagay. May plano pang ang maghayganti si Zhenhua sa kanyang puso. Sa sandaling si Tang Wulan ay naging isang dalubhasang manggagawa, dapat niyang banta kaagad siya ng may kagandahang loob at magdagdag ng isa pang titulo, ang presidente ng Blacksmiths Association. Rooftop. Isa itong rooftop na may malaking glass dome. Ang gusaling ito ay kabilang sa Association of Blacksmiths at isa sa mga pinakamataas na gusali sa Mingdo. Mayroong 78 palapag, at ganap na walang pag-iral sa paligid nito sa isang taas na katulad nito. Ang glass dome sa bubong ay parang isang malaking bowl ang salamin. Nakatayo dito at nakatingin sa malayo, sa magandang panahon, daan-daang kilometro ang makikita mo. Kung titingnan ng mga nakapalibot na gusali, parang isang maliit na tanawin ng mga bundok. Ang malaking rooftop na ito ay higit sa 2,000 metro kwadrado, at mukhang walang laman. Pero gusto kong pumasok dito, pero nadaanan ko ang 3 gate. Huwag mong tingnan ang kalasag na ito na parang salamin. Sa katunayan, ang pamantayan ng proteksyon ng kalasag na ito ay ginawa alinsunod sa antas ng kalasag ng ina. Kahit na ito ay isang extreme dowluo, huwag mo nang isipin ang paglusob gamit ang iyong sariling lakas. Ipinakilala ni Zhenhua Ziyang Tang Wulan. Walang laman ang buong rooftop, at nang tumingin ako sa paligid, parang nasuspend ako sa hangin. Hinangaan ni Tang Wulan, napakaganda talaga. Bahagyang ngumiti si Zhenhua, ito ay hindi para iparamdam sa iyo ang kahanga-hanga, ngunit may praktikal na kahulugan. Gaya ng sinabi ko kanina, ang Skyforging ay kailangang magpakilos ng maraming kapangyarihan ng langit at lupa. Sa mortal na alikabok, ang kapangyarihan ng langit at lupa ay maaapektuhan. Ang impluwensya ng mga salik na ito ay hindi lamang hindi matatag, kundi hamina at hinihigop din ng iba't ibang uri ng langit. Kaya't dito ko itinayo ang lahat ng uri ng aking pag-akyat. Nag-iisa ang presyo ng climbing platform ay higit pa sa kumpletong set ng 4-character battle armor ngunit maaari nitong mapataas ang rate ng tagumpay ko ng 10%. Hindi mapigilan ni Tang Wulan na mabigla. Magkano ang presyo ng 4-character battle armor? Talagang astronomical figure iyon. Talagang sinabi ni Uncle na ang presyo ng naturang climbing platform ay higit pa sa 4-character battle armor. Ito ay hindi kapanipaniwala, at ang layunin ay pataasin lamang ang rate ng tagumpay ng 10%. Kung ang normal na tienduan ay may tagumpay na rate ng 1 sa 10, kung gayon, narito ang 20%. Nahulaan ni Zhenhua kung ano ang iniisip niya at ngumiti at sinabing, sa palagay mo ba ay 20% ang rate ng tagumpay ko para sa pagpeke ni Tian dito? Tumango si Tang Wulan, hindi ba? Umiling si Zhenhua, kung mapataas ng tienduan ang rate ng tagumpay nito ng 10% sa kabuuan, kakaunti ba ito? Ang ibig kong sabihin ay pataasin ng 10% ang sarili kong success rate. Ibig sabihin, ang kabuuang success rate. Ito ay nagiging 11% success rate. Nanlaki ang mga mata ni Tang Wulan sa gulat. Pagkatapos gumastos ng napakalaking presyo, tumaas ng 1% ang rate ng tagumpay. Ito ay simpleng hindi kapanipaniwala. Dinala siya ni Zhenhua sa pinakagitna ng rooftop. Dahan-daang itap ang kanang paa sa lupa. Sinabayan ng mababang mekanikal na tunog, sa gitna ng bubong, dahan-daang lumutang paitaas ang mga gusaling metal. Ang una ay isang malaking forging table. Ang forging table na ito ay hindi bababa sa 5 beses ang laki ng isang ordinaryong forging table. Ang buong katawan ay ipinakita sa kulay pilak na puti. Sinulyapan ito ni Tang Wulan at naramdaman niya na may kakaibang kapangyarihan dito. Ang ganitong pakiramdam ay medyo katulad ng lugar kung saan inilabas ang sariling 3-character battle armor. Ang pag-asa lamang sa metal mismo, mayroong isang pakiramdam ng teritoryo, na maaari lamang patunayan ang isang bagay, iyon ay, ang ibabaw ng forging table na ito ay gawa sa metal na antas ng Diyos. Anong luho? Ang metal na antas ng Diyos ay ginagamit bilang isang forging table.
Sa tabi ng forging table, dahan-daang umangat ang mga istant na bumubuo lamang ng isang octagon. Sa bawat istant, mayroong daan-daang piraso ng metal na magkakasamang naglalaman ng libu-libong bihirang mga metal. Hindi maiwasang mamangha si Tang Wulan sa kumpletong pagkakaiba-iba. Sinabi ni Zhenhua, bukod sa akin, ikaw ang pangalawa na pumunta sa lugar na ito. Kahit na ang iyong guro ay hindi pa nakakapunta dito. Dahil ang mga taong dapat maging mga dalubhasang manggagawa lamang ang maaaring pumunta dito. Sa hinaharap, inaasahan kong maaari ka ring maging master ng lugar na ito. Dito, hindi mo na kailangang mag-isip tungkol sa mga mapagkukunan. Ang metal na ginamit ay mapupunan sa unang pagkakataon, kung gusto mo ng black, ang lahat ng mga mapagkukunan ay mapupuno. Lahat ng kailangan mo. Itinuro ni Zhenhua ang langit, dagdag pa ang climbing platform na ito. Hanggat ikaw ay maging isang master craftsman, magagamit mo ito ng direkta. Sa hinaharap, gagawa ka ng mga skyforging na gawa dito. Masiglang tumanggaw si Tang Wulan, Tito, kailangan kong magtrabaho ng husto. Bahagyang ngumiti si Zhenhua, at hindi inilihim ang kanyang layunin na tuksuhin si Tang Wulan, may kapalit ang Blacksmiths Association. Mangyaring bigyang pansin ito. Habang nagsasalita, itinaas ni Zhenhua ang kanyang kanang kamay, at 2 piraso ng metal ang lumipad mula sa treasure chest sa isang gilid at dumapo sa forging platform sa kanyang harapan. Tuwang-tuwa si Tang Wulan at nag-concentrate dito. Matagal na siyang nag-aaral ng forging kasama si Zhenhua, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakita niya si Zhenhua na nagsagawa ng sky forging. Sa katunayan, kahit na sa buong industriya ng forging, kakaunti ang mga tao ang may ganitong pagkakataon. Bahagyang idiniin ni Zhenhua ang kanyang kanang kamay sa forging table sa kanyang harapan, at isang kakaibang bagay ang nangyari. Natunaw pala ang ibabaw ng forging table, at parang ibinuka niya ang kanyang bibig at nilunok ang 2 piraso ng metal. Magaling guys! Ang forging table na ito ay halos tulad ng isang buhay na katawan, at ito rin ay isang kayamanan sa sarili nito. Kasabay nito, malinaw na naramdaman ni Tang Wulan na nagbago ang aura sa katawan ni Zhenhua. Ito ay isang napaka-kakaibang pakiramdam. Kung ipinikit ni Tang Wulan ang kanyang mga mata, mararamdaman niyang nawala ang tiyuhin sa kanyang harapan. Tila tuluyan na siyang isinama sa mundong ito. At sa paligid, nagsimulang magbago ang buong Tiantiantay. Ang takip ng salamin ay orihinal na transparent, ngunit kapag tiningnan mula sa loob, unti-unting lumitaw ang ilang mga kulay. Ang kulay ay kupas, ngunit ito ay tiyak na nagbabago. Kaagad pagkatapos maramdaman ni Tang Wulan na sa climbing platform na ito, ang konsentrasyon ng iba't ibang mga sexual na elemento ay malinaw na nagsimulang tumaas. Lumalakas ang sentro ng Yi Zhenhua. Si Zhenhua ay naglalabas ng isang espesyal na aura, na tila napukaw ng lakas ng pag-iisip. At mabilis ding natuklasan ni Tang Wulan ang misteryo nitong climbing platform. Ito ay parang mental power amplifier, na nagpapalakas ng mental power ni Zhenhua sa pamamagitan ng sarili nito, kaya ginagabayan ng higit pang iba't ibang elemento ng attribute na pumunta rito. Kaugnay nito, si Tang Wulan ay lubos na nagtitiwala, ang kanyang espiritual na kapangyarihan ay nasa espiritual na kaharian, at hindi na ito ang antas ng pagpasok at pag-alis sa espiritual na kaharian. Kung ang espiritual na kaharian ay nahahati sa 10 antas, pagkatapos ng tuloy-tuloy na paglilinang, kasama ang pagkumpleto ng unang pagsubok ng 9 na pagsusuri ng Diyos sa Shanghai, ang kasalukuyang espiritual na paglilinang ng Tang Wulan ay malamang na maabot ang ika-5 antas ng espiritual na kaharian. Maaari itong ituring bilang isang intermediate na antas ng espiritual na kaharian. Alam mo, sa lahat ng limit daw Luo, hindi lahat ay makakaabot sa antas na ito. Kung higit na napabuti ang lakas ng pag-iisip, mas magiging mahirap ito, at maaaring mapanganib pa nga ito. Nagkataon lamang na patuloy na umunlad si Tang Wulan sa kasalukuyang antas. Sa sandaling ito, isang madilim na pulang puyo ng tubig ang lumitaw sa gitna ng forging platform. Ang puyo ng tubig ay umakyat pataas, at unti-unting, isang madilim na pulang bowl ang apoy ang nakausli palabas. Tinitigan niyang mabuti si Tang Wulan, nalaman niyang ang bowl ang apoy ay ang 2 naunang metal, ngunit sa mataas na temperatura, ang 2 metal ay ganap na natunaw at nagkasalikop. Sa sandaling ito, biglang binuksan ni Zhenhua ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga mata ay naging sobrang maliwanag at nakatuon. Ang buong tao ay malinaw na hindi lumaki, ngunit ito ay puno ng isang pakiramdam ng matatag pagkatapos ng isa pa. Nakabalot sa paligid ng kanyang mga kamay, ang malakas na kapangyarihan ng espiritu ay sumambulat sa isang iglap, at isang madilim na pulang sledgehammer na pinalamutian ng kapangyarihan ng espiritu ay biglang lumitaw sa hangin. Boom! Sa isang martilyo lamang, ang malabong pulang bola ng liwanag ay nabasag ng patag. Ito. Napatulala si Tang Wulan sa eksenang ito. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya na ang metal ay nabasag ng patag sa panahon ng forging. Hindi ba nito sinisira ang istruktura? Ngunit sa lalong madaling panahon siya ay nabigla ng matuklasan, oo, hindi. Ang pinipigang piraso ng metal ay tumalbog, at pagkatapos ay nagulat si Tang Wulan nang maramdaman na ang antas ng pagsasanib ng 2 piraso ng metal na pinagsama-sama ay halatang tumaas. Isa rin siyang ika-8 antas na Saint Craftsman, at natural siyang pamilyar sa Meltong Forging. Ngunit tiyak na hindi niya ito magagawa tulad ni Zhenhua sa isang suntok.
Tama, sa isang martilyo lamang, ang dalawang metal ay natunaw at napik. Bukod dito, isang sinag ng liwanag na kasing taas ng 10 talampakan ang tumataas sa kalangitan. Libo-libong mga palsipikadong espiritu. Libo-libong mga produkto ng forging. Kick. Ito ay hindi isang simpleng pagpapanday, ngunit isang kaharian kung saan ang isip at pagpapanday ay konektado. Nakita ni Tang Wulan hindi lamang ang pagkabigla, kundi pati na rin ang isang pakiramdam ng sigasig. Ito ang pinakahuling pagpapanday, ang kaharian na gusto kong ituloy. Itinaas ang sledgehammer, at muling bumagsak. Boom! Sa pagkakataong ito ay mas malakas ang dagandong, at isang mahinang hininga ng buhay ang isinilang sa mabigat na martilyo na ito. Sa pagkakataong ito, mas nakatutok si Tang Wulan. Napansin niya na kahit na ang martilyo ay nahulog ng napakabilis, sa buong proseso, ang iba't ibang mga elemento ng katangian sa platform ng pag-akyat ay nagtipon tulad ng isang dagat ng mga ilog, tulad ng isang higanteng martilyo. May isang funnel sa itaas nito, na hinihila ang lahat ng enerhiya dito. Ang malaking enerhiya ay sumugod, ganap na sinamahan ng martilyo, at bumulusok sa 2 piraso ng metal. Higit pa rito, ang ikinagulat ni Tang Wulan ay ang mental na kapangyarihan ni Zhenhua ay malinaw na hindi umabot sa espiritual na kaharian, ngunit ang kanyang kontrol sa mga elemento ay umabot sa napakahusay na kaharian. Ang mga elementong iyon na na-injected ay malinaw na inayos niya sa panahon ng pagbagsak ng martilyo, at iniksyon ayon sa isang tiyak na proporsyon. Mula simula hanggang wakas, ang espiritu ni Zhenhua ay nasa tuktok nito. Om! Ang flat sheet metal pa rin ay gumawa ng ugong, at ang ibabaw ay halatang hollow ripple ang pabalik-balik. Isang martilyo ang napik. Ang isang martilyo at 1,000 forging ay sapat na malakas, ngunit ito rin ay masasabing ginamit ang epekto ng forging table na ito na parang isang artifact. Ngunit ano ang tungkol sa martilyo na forging na ito? Alam mo kung gaano karaming mga panday ang natigil sa ika-4 na antas, at hinding-hindi nila hahawakan ang threshold ng espiritual na forging sa buong buhay. Gayunpaman, sa mga kamay ng dalubhasang manggagawa sa kanyang harapan, sa pamamagitan lamang ng isang martilyo, ang espiritual na pagpapanday ay natapos na. Kung ito ay makita ng mga panday ng Blacksmiths Association, natatakot ako na ito ay mabaliw. Tila nasanay na si Zhenhua. Gamit ang iginuhit ng kamay, muling itinaas ang sledgehammer sa mid-air, sa pagkakataong ito ay medyo mas mataas kaysa sa naunang dalawa. Kasabay nito, biglang sumigaw si Zhenhua, at ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa ay sumambulat kaagad, nag-i-inject ng galit na galit sa higanteng martilyo. Kasabay nito, sa himpapawid, ang iba't ibang elemento ay pawang baliw na iniksyon sa higanteng martilyo. Tubig, apoy, lupa, hangin. 4 na elemento. Dahil mas mahaba ang oras na ito, malinaw na naramdaman ni Tang Wulan na sa pagkakataong ito ay 4 na elemento. At ang halaga ng bawat isa ay hindi pareho. Kabilang sa mga ito, ang bilang ng mga elemento ng apoy ay ang pinakamalaki, na sinusundan ng mga elemento ng lupa. Ang elemento ng tubig ay muli, at ang elemento ng hangin ay may pinakamaliit na halaga, na sumasakop sa labas ng higanteng martilyo. Ang 4 na elemento ay organikong pinagsama, at sa ilalim ng epekto ng climbing platform, sila ay baliw na nagsalubong sa higanteng martilyo. Halika! Sigaw ulit ni Zhenhua. Nahulog ang martilyo sa hangin. Boom! Malakas na yumanig ang buong platform ng pag-akyat. Sa pagkakataong ito ay hindi na tumalbog ang higanteng martilyo. Sa sandali ng pagbagsak, ang 4 na kulay na halo ay tila nakalagay sa forging table, na ginawa ang buong forging table ng isang 4 na kulay na kinang. Ang kakilakilabot na pagbabago-bago ng enerhiya ay sumiklab din sa sandaling ito, at iba't ibang elemento sa hangin ang biglang bumuhos. Sa susunod na sandali, ang sledgehammer ay biglang tumalbog, at isang layer ng kakaibang corrugated hollow ay sumilaw din mula sa forging table. Ang mas kakaiba ay ang metal na flat sheet shape kanina ay naging sphere muli, at ito ay tumalbog. Ito mismo ay naging transparent, at tila may 4 na kulay na halo sa loob, na siyang naunang 4 na elemento. Ito ay tumalbog ng flexible sa forging table, at isang masayang emosyon ang bumungad dito. Pagpapanday ng kaluluwa. Oo, isang martilyo ng kaluluwa forging. Mula sa simula ng pagpapanday hanggang sa kasalukuyan, may kabuuang 3 martilyo. Ang unang martilyo ay libu-libong forging at melting forging. Mukhang simple at prangka. Ang pangalawang martilyo, forging. Ang ikatlong martilyo, kaluluwa forging. 3 beses lang, at sa loob ng 2 minuto o higit pa, isang piraso ng soul forging metal ang natapos sa ganitong paraan. Hindi lang iyon, ngunit dahil si Tang Wulan mismo ay isa ring santo na manggagawa, mas makikita niya ang malalim na kahulugan na nilalaman ng forging ngayon lang. Ang tumalbog na piraso ng metal na ito ay hindi na nagtataglay ng mga katangian ng unang 2 piraso ng metal. Ang 4 na elemento ay ganap na pinagsama-sama, na nagbibigay ng pakiramdam ng pagiging huwad ng 6 na elemento. Ito ang pinakamatibay na lugar na pinandi ni Zhenhua. Kung soul forging lang ito, kahit na mas mabagal itong gawin ni Tang Wulan, ngunit tulad niya, sa pamamagitan ng forging para sa pilitang pagbutihin ang kalidad ng metal, at ito ay isang mahusay na pagpapabuti, hindi ito magagawa ni Tang Wulan.
Si Tang Wulan ay orihinal na kumpiyansa sa kanyang pagpapanday, ngunit sa sandaling ito, nang makita ang pagpapanday ng isang henerasyon ng mga dalubhasang manggagawa, talagang naunawaan niya kung gaano talaga sila kalayo ni Zhenhua. Ito ay nagpapanday. Ito ay hindi na sining, ito ay mabilis na lumilikha ng buhay. Paano niya nalaman na kahit si Zhenhua mismo ay hindi gagamit ng pamamaraang ito para pekain ito? Dahil sa sobrang nakakapagod, hindi na kailangan. Ang dahilan kung bakit pinili niya ang ganitong paraan ngayon ay upang takutin din si Tang Wulan, upang ang batang ito ay patuloy na sumunod sa kanya upang matuto ng Tianduan. Masasabing ipinakita rin ng Master Craftsman na ito ang lahat ng kanyang paraan ng pagpindot sa ilalim ng kahon. Ang Soul Forging Metal ay tumalbog sa forging table, naglabas ng kakaibang cordial emotion kay Zhenhua. Ngunit sa oras na ito, ang higanteng martilyo na nabuo ng kapangyarihan ng kaluluwa ni Zhenhua ay nakakalat. Pumikit siya ulit. Om. Malinaw na walang tunog, ngunit sa sandaling ito, tila narinig ni Tang Wulan ang ugong. Ang hagong na ito ay hindi nagmula sa Zhenhua o sa piraso ng metal na iyon, ngunit sa lahat ng direksyon. Elemental Resonance. Nang mabigla si Tang Wulan, agad niyang nakilala ang pakiramdam na ito. Tama, ito ang resonance ng mga elemento. Sa sandaling ipikit ni Zhenhua ang kanyang mga mata, ang lahat ng mga elemento sa paligid ay umalangaw-ngaw sa kanya. Masyadong malakas. Ang tiyuhin ay hindi isang espiritual na kaharian, at kinokontrol niya ang espiritual na kapangyarihan sa ganoong antas, at napakalapit sa mga elemento. Isa lang ang paliwanag. Ang kanyang pangunawa sa batas ng langit at lupa ay umabot sa napakalakas na antas. Ang apat na elemento ay nagsasama-sama pa rin, ngunit sa pagkakataong ito, sila ay umiikot sa Zhenhua. Naging apat na kulay din ang simboryo sa rooftop. Ang malakas na pagbabago-bago ng elemento ay unti-unting nagiging malagkit. Isang apat na kulay na funnel ang lumitaw sa itaas ng ulo ni Zhenhua, at mas maraming elemento ang bumuhos. Ang mga elementong ito ay lumiligid sa paligid ng vortex, at pagkatapos ay dahan-daang naghalo. Nakapikit pa rin si Zhenhua, isang mahinang liwanag ang bumungad sa kanyang katawan. Tila nakaramdam ng kung ano ang hinubog ng kaluluwang metal sa kanyang harapan, at tumigil sa paggalaw, tahimik lang na huminto doon. Ang kahangahangang pakiramdam ay lumitaw sa susunod na sandali. Malinaw na nakita ni Tang Wulan na ang piraso ng Soul Forged Metal ay nagbabago. Malinaw na walang ginawa si Zhenhua dito, ngunit ang piraso ng metal na ito ay unti-unting na-deform. Ilang sandali lang bago naging tao. Ang mga facial features ay unti-unting na-outline, at si Tang Wulan ay nagulat nang makitang ang facial features nito ay halos kapareho sa Zhenhua, tulad ng isang pinababang bersyon ng Zhenhua. Ito ay tiyak na hindi isang Soul Forge, maaaring ito ay isang Sky Forge, ngunit malinaw na naramdaman ni Tang Wulan na si Zhenhua ay walang nagawa. This is heart forging. Use your heart to communicate with the metal you forged. You give it wisdom and soul. It is like your child. You must have a heart that cares for it with everything. Puso forging. Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Tang Wulan ang terminong ito. Komunikasyon sa puso. Nakapikit pa rin si Zhenhua, nagfi-finger sa langit at nagfi-finger sa sahig. Ang apat na kulay na funnel sa hangin ay gumalaw, dahan-daang lumipat mula sa tuktok ng kanyang ulo hanggang sa tuktok ng piraso ng metal, at pagkatapos ay ang apat na kulay na liwanag ay direktang pumasok. Sa isang iglap lamang, ang piraso ng metal na hugis tao ay naging apat na kulay na kumikinang, puno ng malakas na pagbabago-bago ng enerhiya. Bahagyang naging mapatla ang mukha ni Zhenhua, halatang umaalalay sa ganoong forging, na hindi isang maliit na kargada para sa kanya. Boom! Nagkaroon ng kulog sa lupa, na ikinatakot ni Tang Wulan. Ang isang apat na kulay na kidlat ay hindi alam kung kailan ito lumitaw sa gitna ng puyo ng tubig sa hangin, at ito ay direktang nahulog sa apat na kulay na metal sa ibaba. Ang apat na kulay na liwanag sa metal ay kitang-kitang nanginginig, at sa sumunod na sandali, maliwanag ang liwanag, at bahagyang nagbago. Ito ay mas maliksi kaysa dati, at kahit isang malabong apat na kulay na halo ay lumitaw sa ibabaw, na nagbabantay sa kanya na parang isang kalasag. Rumble. Nagkaroon ng isa pang kulog, at isang apat na kulay na kidlat na mas makapal kaysa dati ay nahulog mula sa langit, at muling tumama dito. Ang apat na kulay na metal ay gumawa ng isang matalim na hiyawan, at ang ibabaw ay nagniningning ng marahas, na sumisipsip ng enerhiya ng kidlat. Malinaw na nakita ni Tang Wulan na nanginginig ang katawan ni Zhenhua. Kaagad pagkatapos, humakbang pasulong si Zhenhua, at bumulwak ang gatas na puting kaluluwang kapangyarihan at bumuhos sa mabilis na apat na kulay na metal. Sabay taas ng kanang kamay at tinuro gamit ang kanang hintuturo. Isang kakaibang eksena ang lumitaw, ang humanoid metal ay talagang itinaas ang kanyang kanang kamay, at iniabot din ang kanyang hintuturo at itinuro ito kasama ng hintuturo ni Zhenhua. Rumble. Ang ikatlong dagandong ay tumunog, at isa pang kulog at kidlat ang bumagsak mula sa langit. Sa isang iglap, ang buong katawan ni Zhenhua ay nanginig, at may mahinang electric light na gumagala, at ang kanyang mukha ay medyo namutla, ngunit ang apat na kulay na metal ay natatakpan ng gintong halo, na masakit sa proseso ng pagsipsip ng electric light. Ang tunog ng metal rubong ay lumitaw din, na parang nasa ilalim ng mabigat na presyon.
Sa sandaling ito, mahinang bumantong hininga si Zhenhua at iwinagayway ang kaliwang kamay. Ang apat na kulay na ilaw sa climbing platform ay biglang nawala, at ang mga condensed na elemento ay nawala. Kasabay nito, hinawakan niya ang metal sa forging platform gamit ang kanyang kanang kamay at umatras. Boom! Ang ikaapat na kulog at kidlat ay bumagsak mula sa langit at bumagsak ng malakas sa forging platform. Isang anim na kulay na halo ang umalingaw-ngaw sa ibabaw ng forging table. Binomba ito ni Thunder, at mabilis na iginiya sa paligid para matuno. Pagkaraang bumagsak ang ikaapat na kulog, dahan-dahan ding naghiwa-hiwalay ang mga ulap at ambon sa kalangitan kasabay ng nakakalat na liwanag ng apat na kulay. Bahagyang nanginig ang katawan ni Zhenhua, bahagyang nanghina, si Tang Wulan ay nagmamadaling humakbang pasulong upang suportahan siya. Hinaway-kaway ni Zhenhua ang kanyang kamay at sinabing, ayos lang. Sayang naman. It falls short. Habang nagsasalita, itinaas niya ang metal na 3 beses na binomba ng kulog sa kanyang kamay at ipinakita ito sa harap ni Tang Wulan. Sa ibabaw ng metal, ang apat na kulay na liwanag ay dumadaloy, at ang gintong halo ay nasa labas, na mukhang nakasisilaw at puno ng malabong kagandahan. Higit pa rito, malinaw na naramdaman ni Tang Wulan na ang siglang nilalaman ng piraso ng metal na ito ay napakalakas, na higit pa sa hinubog ng kaluluwang metal na kanyang napik. Hindi ba ito isang tagumpay? Naramdaman ko na ito ay napakalakas. Tanong ni Tang Wulan. Umiling si Zhenhua, hindi ganoon kadali ang pagpanday ng langit. Malayo pa ito sa huling kapahamakan. Dahil ito ang pagpapanday ng apat na elemento, kailangan itong dumaan sa apat na kulog. Dumating ang apat na kalamidad, at pagkatapos ng lahat ng ito, magkakaroon sila. May mga pagbabago sa pag-aani. Ang lahat ng kulay na nakikita mo ngayon ay ang mga kapangyarihang ibinigay dito sa panahon ng pangwakas na proseso, dahil hindi magagamit ang pangwakas na kapangyarihang ito. Ito maaari lamang ito para sa sarili. Medyo pagtaas lang. Ang pinakamahalagang bagay tungkol sa kahirapan ng kalangitan na nakakalimutan ay ang pangwakas na pagtawid ng sakuna. Ang pagtawid ng sakuna ay matagumpay, at naiiba ito mula ngayon. Kung ang pagtawid ng sakuna ay hindi matagumpay, tapos na ang lahat. Ang piraso ng metal na ito ay mabibilang lamang dahil ito ay isang quasi-Tian forge. Ang halaga ay lubos na mabawasan. Siyempre, maaari itong maging ginamit bilang metal ng 4-character battle armor, ngunit mas malala ang epekto nito. Habang nagpapaliwanag kay Tang Wulan, medyo napahiya si Zhenhua. Sa orihinal, siya ay nasa napakahusay na kalagayan ngayon, at malinaw na nadaman niya na mayroon siyang posibilidad na magtagumpay noon. Ngunit dahil para pigilan si Tang Wulan, sinadya niyang gumamit ng martilyo ng soul forging, na medyo naubos ang kanyang sarili. Sa oras na ito, sa huling proseso ng Heavenly Forging Crossing Tribulation, ang ilan sa kanila ay hindi na makayanan. Tinanong ni Tang Wulan ang mga pagdududa sa kanyang puso, nakita ko lang na sa proseso ng huling kapigatian, tila ginagamit mo ang iyong sariling kapangyarihan upang tulungan ang metal at protektahan ito. Oo. Tumango si Zhenhua, ang pag-forging ng metal ay nagbibigay buhay, ang soul forging ay nagbibigay ng karunungan, at ang sky forging ay nagbibigay ng kapangyarihan. Ngunit sa buong proseso, ito ay parang isang bagong silang na bata, lumaki ng hakbang-hakbang. Ito ay nangangailangan sa atin. Ang pangangalaga ng panday. Kapag tayo ay tumawid sa sakuna, kailangan talaga nating pasanin ang malaking bahagi ng kapangyarihan ng kulog na kulog. Habang kinakalaban ito, ang kapangyarihan ay mas hihigit sa sarili nating proteksyon, sa pamamagitan ng pagkulog, sa pamamagitan ng ating sariling proteksyon. Malumanay lamang. Ito rin ang dahilan kung bakit ang Divine Craftsman ay dapat na isang title Daoluo. Ang isa ay ang pagkonsumo nito ng maraming pera sa proseso ng forging, at ang isa ay dahil walang sapat na cultivation base, paano mo makakayanan ang pagnanakaw na ito? Frankly speaking, ang pinakamalaking problemang haharapin mo ay ito rin. Si GLA ay lubhang nakapipinsala sa atin. Kung ang isa ay hindi mabuti, ito ay maaaring makaapekto sa atin. Ang aking antas ng paglilinang ay palaging ang antas ng elementarya ng ikasyam na singsing para sa kadahilanang ito. Sa tuwing ako ay mag-ehersisyo, ako ay makakaranas ng kaunting pinsala, na makakaapekto sa aking pagwawalang kilos. Sa bagay na ito, dapat na mas mahusay ka kaysa sa akin, higit pa sa iyong sarili ang lakas ng katawan. At higit pa sa iyo ang lakas ng iyong katawan. Title Daoluo, so, I have confidence in you. How is it? Just watch the process of my day forging, did you found some feeling for yourself? Bahagyang tumango si Tang Wulan, naiintindihan ng ilan. Ngunit kailangan ng aktwal na operasyon. Tumango si Zhenhua, noong una kong sinubukan ang Tianduan, siguradong mabibigo ako ng tuloy-tuloy. Noon, libo-libong beses akong nabigo bago tuluyang nagtagumpay. Pinuri na ako ng iyong master bilang isang henyo. Sa antas ng Tianduan. Tandaan na huwag kang mabalisa, kapag lumitaw ang pagkabalisa, imposibleng magtagumpay kahit na ano. Oo, magalang na sagot ni Tang Wulan. Bahagyang ngumiti si Zhenhua, okay, halika na. Tandaan, sa proseso ng heart forging, kailangan mong lubusang makipag-usap sa metal na napik mo. Tanging maayos na komunikasyon lang ang makakapagpasaya sa proseso ng panghuling araw ng forging.
Dahil ang Skyforging ay ang pagbibinyag ng kulog ay nakakasira sa metal mismo. Dapat mong ipaunawa na ito ay mabuti para dito, upang ito ay maipanganak na muli. Kung hindi, ang forging ay magpapakita ng pagtutol sa araw na iyon. Sa ngayon, hindi magsasawa si Zhenhua na sabihin kay Tang Wulan ang lahat ng uri ng pag-iingat at ilang detalye. Kailangan ng Tianduan na magsikap para sa pagiging perpekto sa bawat detalye, at walang maaaring magkamali. Seryosong nakinig si Tang Wulan, ito ang karanasan ng isang henerasyon ng mga master craftsmen. Maaaring gawin ng sarili na maiwasan ang hindi mabilang na mga ditor sa proseso ng day forging. Okay, iyon siguro ang kaso. Subukan mo. Hindi mahalaga kung mabaigo ka. Ang susi ay ang proseso ng karanasan. Tutulungan kitang pakilyusan ang kapangyarihan ng mga elemento. Hindi bababa sa 4 na elemento ang dapat ipasok sa Skyforging. Ito ang pinakasimpleng Skyforging. At the same time, the more elements that injected, the higher the quality of the metal after the Skyforging is successful. Oras, kailangan nating ayusin ang mga pagbabago sa sarili nitong mga katangian ayon sa mga pangangailangan ng metal. Matapos panoorin ang Tianduan ni Zhenhua at pakinggan ang kanyang paliwanag, si Tang Wulan mismo ay medyo sabik na subukan. Ang climbing platform na ito ay walang alinlangan na ang pinakaangkop na lugar para sa Tianduan. Kaakibat ng paggabay ng isang tiyuhin, ito ay tiyak na isang mas mahusay na sitwasyon. Libo-libong beses nang nagtagumpay si Uncle sa taong iyon, at kailangan niyang magsikap na maabot ang layuning ito. Bukod dito, napakaraming bagay pa rin ang naghihintay na matugunan ng akademya, at masira sa lalong madaling panahon, mas maaga mas mabuti. Naglalakad patungo sa forging platform, huminga ng malalim si Tang Wulan at dahan-daang ipinikit ang kanyang mga mata, pinapakalma ang kanyang puso. Ito ang kanyang unang pagtatangka sa Tianduan. Una sa lahat, dapat niyang ituon ang kanyang enerhiya, at pagkatapos ay lubos na pahalagahan ng kanyang enerhiya ang lahat ng metal at mauunawaan ang malalim na kahulugan ng Tianduan. Si Zhenhua ay nakatayo sa tabi ni Tang Wulan, nararamdaman ang kanyang chi at pagbabago-bago ng dugo na unti-unting lumalambot, at ang aura ng buong tao ay umuusad din, at hindi niya maiwasang tumanggo ng palihim. Pambihirang talent talaga ang batang ito. Sa kanyang edad, gaano ba kahirap maging kalmado? Nasa middle-aged na siya nang subukan niya ang Tianduan. Libo-libong mga pagtatangka ni Tian na gumawa ng paraan, tumagal siya ng buong 6 na taon upang tuluyang makalusot at maging isang henerasyon ng mga dalubhasang manggagawa. Ang hirap ng prosesong ito ay malinaw lamang sa kanya na nakaranas nito. Siya ay kumbinsido na ang talento ni Tang Wulan ay tiyak na hindi magtatagal ng ganoon katagal, at kung gaano ito katagal ay depende sa kanyang sariling karanasan at sa kanyang sariling pagsisikap. Sa buhay ni Zhenhua, ang pinakamasayang bagay ay ang makapasok sa antas ng isang master craftsman, kapag nakumpleto niya ang Tianhuan sa unang pagkakataon. Hinding-hindi niya makakalimutan ang araw na iyon. Para sa kanya sa hinaharap, ang pinakamasayang bagay ay ang personal na linangin ng isa pang master craftsman upang siya ay magtagumpay sa kanya. Bagamat siya ay isang dalubhasang manggagawa, ang kanyang pundasyon ay hindi matatag dahil ginamit niya ang maraming kayamanan ng langit at lupa upang i-upgrade ang kanyang paglilinang sa kanyang mga unang taon. Nitong mga nakaraang taon, hindi tumaas kundi bumaba ang success rate ng kanyang Tian Forging dahil unti-unting lumalala ang kanyang katawan matapos mabunyagan ng kulog. Kaya naman, nabawasan na niya ng husto ang bilang ng sky exercises para makarecover ang kanyang katawan. Dahil dito, umaasa siyang maaaring maabot ni Tang Wulan ang antas ng isang master craftsman ng mas maaga at maging kahalili niya. Ang Blacksmith Association ay maaari lamang ituring bilang isang nangungunang organisasyon sa mainland kung mayroon itong master craftsman, at makakatanggap pa rin ito ng napakaraming mapagkukunan. Sa mga kaisipang ito sa kanyang isipan, si Tang Wulan, na nakatayo sa harap ng forging platform, ay gumalaw. Binuksan niya ang kanyang mga mata, at sa parehong kanang kamay, isang piraso ng metal ang bumaril mula sa sulok ng Baibao Pavilion at nahulog sa forging platform. Nang makita ang piraso ng metal na ito, hindi napigilan ni Zhenhua na matawa. Gustong-gusto ng batang ito si Shen Yin. Tama, ang unang pagtatangka ni Tang Wulan sa Tian Forging ay parang noong nasa Ling Forging siya at Soul Forging, pinili pa rin niya si Shen Yin. At mayroon lamang itong piraso ng mabigat na pilak. Upang higit na maunawaan ang malalim na kahulugan ng Tianduan, hindi niya piniling magsimula sa rungduan. Ito ay medyo makakabawas sa ilang kahirapan. Sa katunayan, dahil masyadong mahirap ang Tianduan, ang metal level na metal na ginawa ng Tianduan ay lubhang hinihingi. Halos hindi ginagamit ng Zhenhua ang immersion silver para magsagawa ng Tianduan, maliban kung idinagdag ito sa panahon ng melt forging. Mahal ni Tang Wulan si Shen Yin. Nagsimula ang kanyang pagpapanday kay Shen Yin. Natural, siya at si Shen Yin ay may espesyal na pakiramdam ng pagiging malapit. Sa makatuwid, halos hindi siya nagkaroon ng anumang pag-aatubili. Noong una niyang sinubukan ang Tianduan, pinili niya ang Shen Yin, ang metal na pinakapamilyar niya. Sabay na itinaas ang dalawang kamay, kontrolado na ng kanyang kaluluwang naghuhukay ng lumulubog na mga pilak na martilyo. Simula ng forging table, at ang immersion silver ay magsisimulang makalsin.
Pagkatapos ng mahusay na pag-indayog ng Shenyin Hammer sa kanyang kamay, naramdaman agad ni Tang Wulan ang tunog ng pagpalakpak na nagmumula sa Shenyin Hammer. Sa boses na ito, may mga emosyonal na pagbabago. Ang madilim na pulang sintered na pilak ay tumaas, at ang dalawang martilyo ni Tang Wulan ay sabay na kumaway, na bumagsak na parang bulalakaw na humahabol sa buwan. Boom, boom. Dalawang dagandong ang sabay na tumunog. Kasabay nito, malinaw na narinig ni Zhenhua na isang malalim na dagandong ng dragon ang tumunog mula sa katawan ni Tang Wulan. Isang mahinang gininto ang liwanag ang lumitaw mula sa kanyang likuran, pagkatapos ay ibinuhos sa isang pares ng lumulubog na pilak na martilyo sa kanyang mga braso, at sa wakas ay ibinuhos sa metal na kanyang hinulma. Sa gitna ng dalawang dagandong, isang pilak na liwanag ang biglang lumitaw mula sa mabigat na pilak, at ito ay bumangon ng isang buong paa. Libo-libong mga produkto ng forging. Bagamat walang nagpapanday gamit ang isang martilyo, at ginagamit din ni Tang Wulan ang stackang effect ng forging martilyo, walang maraming banal na manggagawa na makakagawa nito. Ganap na ipinakita ni Tang Wulan ang kanyang perpektong kasanayan sa forging. Isang ngiti ang biglang lumitaw sa mukha ni Zhenhua. Bilang isang banal na craftsman, ang kanyang paningin ay napakatalam, ngunit sa isang ito, nakikita niya na si Tang Wulan ay palaging nagsusumikap sa panday, at nakagawa ng maraming pag-unlad kumpara noong nakaraang panahon. Makikita na sa panahon ng paghihiwalay, siya ay masikap na nagsasanay at hindi ibinaba ang kanyang pagpapanday. Sa katunayan, lahat ng 3-character battle armor soul forging ni Tang Wulan ay ginawa niya, at lahat sila ay soul forging ng spirit alloys. Ang kalidad ay ang pinakamataas. Bilang karagdagan sa paglilinang, ang pagpapanday ay tumagal sa kanya ng pinakamahabang panahon. Bagay. Napakataas na ngayon ang success rate ng kanyang soul forging na maaaring hindi ito mapantayan ni Zhenhua. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang cultivation base at ang mga pakinabang ng kanyang sariling lakas ay masyadong halata. Ang pilak na liwanag ay sumisikat, ang dagandong ng dragon ay nagbabadya, at sa pagitan ng hininga, ito ay nagbibigay sa mga tao ng kakaibang pakiramdam. Huminga ng malalim si Tang Wulan, at muling itinaas ang isang pares ng mabibigat na pilak na martilyo, naging mas malinaw ang kanyang mga mata, naglabas ng kakaibang pakiramdam mula sa kanyang sariling hininga. Bahagyang nanginig ang katawan ni Zhenhua, dahil malinaw niyang naramdaman ang mga pagbabago ni Tang Wulan, at ang hangin sa paligid ay tila naging ilusyon, kahit na bahagyang nabaliw. Ito ay malinaw na pagpapalabas ng kapangyarihang pangkaisipan. Napakalakas ng mental na kapangyarihan. Lihim na hinangaan ni Zhenhua, ngunit puno rin ng inggit. Ang kapangyarihang pangkaisipan ay halos ang pinakamahalagang kakayahan ng isang soul master bilang karagdagan sa soul power. Kung mas mataas ang antas ng paglilinang, mas mahalaga ang espiritual na kapangyarihan. Ito ang pundasyon ng pagpapabuti sa hinaharap. At ang mental na kapangyarihan ay may malawak na hanay ng mga pag-andar, at ito rin ay gumaganap ng isang mahusay na papel sa pangalawang propesyon. Ang pagpapanday ay ganito, mas mataas ang antas ng pagpapanday, mas mataas ang pangangailangan para sa espiritual na kapangyarihan. Maramdaman ang mga pagbabago sa metal ng mas banayad. Ang dobleng martilyo ni Tang Wulan ay nahulog muli, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na isang mabigat na martilyo, ngunit isang mahinang hampas, na umaasa lamang sa lakas ng pulso, tulad ng isang tambol, at ang mga dobleng martilyo ay nahulog sa mataas na frequency, na sumasakop sa lahat ng direksyon. Ang piraso ng immersion silver na iyon na natapos sa unang baitang ng Thousand Forging. Ang nuanced percussion ay parang ulan na tumitama sa mga plantain, puno ng gumagalaw na ritmo at ritmo. Ito ay tulad ng pagtugtog ng musika na nagpapasaya sa mga tao. Si Shenyin mismo ay patuloy na umuugong sa panahon ng pagtambulan, na parabang tumutugon sa pamemeki ni Tang Wulan. Lalong lumakas ang ngiti sa mukha ni Zhenhua. Kabisado ng batang ito ang asensya ng panday. Wala nang mas kaaya-aya kaysa dito. Ding ding ding. Sa malutong na tunog ng winning streak, ang mga sinag ng liwanag ni Shen Yin ay nagtagpo, at may mahinang hilanghing, isang kakaibang eksena ang lumitaw. Isang malabong pilak na halo ang lumitaw sa ibabaw ng metal, at ang halo ay tila may hugis ng isang dragon. Pag-alagala. Espiritu Forging Creation. Maging. Ang bagong likhang Spirit Forged na metal, tulad ng isang sanggol na isinilang, buzzed, silver light ay umikot, at ito ay napakagalaw. Ang mga dobleng martilyo ni Tang Wulan ay patuloy na pumutok, ang intensity ay mabilis at mabagal, magaan at mabigat, patuloy na binabago ang ritmo ng pagtama, at siya mismo ay nagsimulang bumangon na may mahinang puting halo, na siyang kapangyarihan ng kaluluwa. Iniksyon. Ang masiglang espiritong kapangyarihan ay katulad din ng diwa, ang puting halo ay nagpapakinang ng bantan ng kaluluwang nagpapalubog ng mga martilyo na pilak sa kanyang kamay, sa tuwing siya ay humahampas, naroon ang pagpapakilala ng espiritual na kalooban, at sa tuwing ito ay ipinakilala, ang buong katawan ng lumulubog na pilak ay maaaring magmukhang banayad. Ang pagbabago. Kung ang pag-forging ng kaluluwa ni Zhenhua ay nakakagulat, kung gayon ang pag-forge ng kaluluwa ni Tang Wulan ay parang moisturizing ng mga bagay ng tahimik, hindi masyadong napakaganda, ngunit napakadeterminadong pahusayin ang metal mismo, na unti-unting tinatawag ang espiritualidad nito. Napakalalim na kapangyarihan ng kaluluwa. Tama, nalampasan niya ang kanyang sarili sa paglilinang.
Ang pamagat na Daoluo, na ganap na nilinang ng kanyang sariling kakayahan, ay talagang iba. Sa aking puso, hinangaan ni Zhenhua ang pagpapanday ni Tang Wulan na parang isang likhang sining. Sa yugtong ito ng pagpapanday, tiyak na nakita ni Zhenhua na anuman ang huling araw ng pamimiki, tiyak na magtatagumpay si Tang Wulan sa kaluluwang ito. Bukod dito, ang kalidad ay magiging napakahusay. Bagamat mayroon lamang isang uri ng metal, ang ganitong uri ng rate ng tagumpay na sa tingin ay lubos na matatag ang siyang pinakanasiyahan. Napakabata pa ni Tang Wulan kaya pinalitan niya ang iba pang mga panday upang makamit ang tagumpay na ito. Sa proseso ng forging, tiyak na gagamit siya ng ilang mas kahangahangang mga kasanayan, ngunit hindi niya ginawa. Ang kanyang kaluluwa forging ay batay sa rate ng tagumpay. Sa buong proseso ng forging, walang mga pagkakamali o pagkukulang, at higit pa rito, ang enerhiya ng pag-iisip ay ibinuhos ng husto. Masasabing sa buong mundo ng mga manloloko ngayon, si Tang Wulan ay nakapagtala na ng maraming record. Kabilang sa mga ito, siya ang tanging forge na nagtataglay ng espiritual na kaharian at may kultibasyon na base upang maabot ang espiritual na kaharian. Sa makatuwid, kahit na si Zhenhua ay hindi masyadong malinaw tungkol sa kung gaano kalaki ang espiritual na kapangyarihan sa antas na ito ay makakatulong sa pagpapanday. Sa paghusga mula sa kasalukuyang sitwasyon, ang tulong sa paggawa ng kaluluwa ay talagang napakalaking. Sa pamamagitan ng pagtambulan, ipinagpatuloy ni Tang Wulan ang pagpasok ng kanyang makabuluhang kapangyarihan sa pag-iisip dito. Sa prosesong ito, walang posibilidad na mabaigo. Masyadong malakas ang kanyang mental power, at napakahusay ng epekto ng awakening metal, hindi pa banggitin na masyadong pamilyar siya kay Shen Yin. Ang liwanag sa ibabaw ni Shen Yin ay lumakas, at ang sanggol ay tila unti-unting lumalaki. Ang orihinal na bahagyang dagandong ng dragon ay unti-unting tumaas. Ang mas kakaiba ay ang hugis dragon na liwanag at anino na nakapaloob sa pilak na liwanag ay nagiging mas malinaw, at unti-unti, maging ang mga kaliskis ay nakikita ng malinaw. Ang paggawa ng kaluluwa ni Tang Wulan ay tumagal ng 15 minuto, at ang bilis ay mas mabagal kaysa bago si Zhenhua. Ngunit nang tuluyang mahulog ang martilyo at huminto ang kanyang mga kamay, sumunod ang isang matamis na dagandong ng dragon. Ang piraso ng mabibigat na pilak na iyon ay lumutang mula sa manipis na hangin, at ang maliliit na dragon na nakapalibot dito ay nagbago mula sa orihinal na mabigat na pilak tungo sa isang malabong gininto ang kulay, puno ng liksi. Ito ay patuloy na dumadaloy sa metal, paminsan-minsan ay umaaligid sa harap ni Tang Wulan, puno ng pagkakalapit sa kanya. Ang pagpapanday ng kaluluwa ay matagumpay. Ang espiritual na karunungan ay nakabukas. Mula sa simula ng pagpapanday hanggang sa kasalukuyan, 20 minuto na lang, at ang isang piraso ng soul forging na metal ay naging matagumpay. Ang pinakamahalagang bagay ay hindi naramdaman ni Zhenhua ang pagkonsumo ni Tang Wulan, at siya ay nasa pinakamabuting kalagayan pa rin. Napakalakas ng pisikal na lakas at enerhiya. Muli siyang kumalma, tahimik ang pakiramdam, tahimik na inaalala ang nakaraang karanasan ni Zhenhua sa Tianquan. Hindi siya inistorbo ni Zhenhua. Sa unang pagkakataon na gumanap siya ng Tianduan, hindi na niya kailangang isipin ang tagumpay. Ang pinakamahalagang bagay ay ang persepsyon na kailangan muna niyang hanapin ang daan patungo sa Tianduan at huwag tumakas sa landas. Ito ang pinakamahalaga. Sa makatuwid, ngayon ay umaasa siya na si Tang Wulan ay magiging kasing bagal hanggat maaari, upang maranasan ang misteryo ng proseso ng Tian Forging. Ang Tianduan ay tulad ng paggising ng espiritu ng isang espiritong Panginoon, magising man o hindi ang kapangyarihan ng espiritu ay ang pamantayan kung ito ay malinang o hindi bilang isang espiritong Panginoon. Ang pagpapanday ng langit ay upang bigyan ang metal ng mga tunay na kakayahan, upang ito ay tunay na nagtataglay ng sarili nitong espiritualidad. Ang dahilan kung bakit makapangyarihan ang 4-character battle armor ay dahil ang bawat piraso ng metal na ginamit sa paggawa nito ay may tunay na malalakas na kakayahan, pinagsama-sama, at ginagabayan ng Soul Guidance Array. Ang 4-character battle armor mismo ay nalampasan ang pagkakaroon ng God-level mecha. Sa sandaling ito ay sumiklab, ang kapangyarihan nito ay halos madodoble ang cultivation base ng mga powerhouse ng limitasyon sa antas ng Daoluo. Kung hindi dahil sa hitsura ng armor ng labanan, ang espiritong hayop ay hindi mapapawi ng ganoon kabilis. Ang kahalagahan ng 4 na karakter na armor ng labanan ay may isip. Ang Tianduan ay ang batayan ng 4 na karakter na armor ng labanan. Minsan may nagsabi na ang 4-character battle armor mismo ay hindi dapat kabilang sa mundo ng mga tao, ito ay dapat na isang makapangyarihang kakayahan sa mga Diyos. Nang handa na si Tang Wulan, nagsimulang umakyat muli si Zhenhua sa Tiantai para gabayan siya sa kapangyarihan ng langit at lupa. Hayaan siyang maranasan ang mga pagbabago sa mga batas ng langit at lupa sa proseso ng pagpapanday ng langit. Ang prosesong ito ang pinakamahirap. Kinailangan ni Zhenhua ng 1 taon para gabayan ni Zhenhua ang kapangyarihan ng langit at lupa para sa kanyang sariling paggamit. Alam mo, siya na ang unang henyo sa Forging World. Sa sandaling ito, biglang iminulat ni Tang Wulan ang kanyang mga mata, ang kanyang mga mata ay kumikislap ng gintong liwanag, at isang maliit na halo ang lumitaw sa hangin, bumubuhos mula sa lahat ng direksyon, at ito ay ang mga elemento ng iba't ibang mga katangian.
Tubig, apoy, lupa at hangin, ang apat na elemento ang unang pumasok sa Tiantiantai, nakasentro sa forging platform, na umaaligid sa paligid nito. Nang makita ang eksenang ito, hindi napigilan ni Zhenhua na matigilan, hindi niya sinimulan ang papel ng pag-akyat sa bubong. Paano dumating ang kapangyarihan ng langit at lupa na ito nang mag-isa? Hindi kaya si Tang Wulan ang nagdulot nito sa kanyang sarili? Kaagad pagkatapos, nakita niya na sa likod ng Tang Wulan, isang malaking rosas na bulaklak ang namumukadkad, at ang bilang ng iba't ibang elemento ng katangian sa hangin ay biglang dumami, at hindi na lamang ang apat na uri ng tubig, apoy, lupa at hangin, kundi isang dampi ng liwanag. Ginto, makapal na lila at itim, kinakatawan nila ang liwanag at dilim. Sa huli, kahit na ang Royal Silver ay lumitaw, ito ang pinakamisteryosong pilak. Nagulat si Zhenhua. Dapat mong malaman na ang Heavenly Forging of the Seven Elements ay karaniwang ang ultimate. Sa kanyang forging history, ang bilang ng 7-element day forgings na aktwal na natapos ay napakaliit, at sa tuwing matatapos ang mga ito, makararanas sila ng matinding pinsala. Ibinuka niya ang kanyang bibig, sinusubukang pigilan si Tang Wulan, ngunit sa huli ay wala siyang sinabi. Mas malalim lang mararanasan ang mga aral na ganito kung naranasan mo na talaga. Pagkatapos ng lahat, narito ang platform ng pag-akyat, at kasama niya ang pagbabantay sa batas sa tabi niya, mayroon talagang anumang problema, maaari din itong protektahan ang pagiging masinsinan ni Tang Wulan, hindi bababa sa para hindi masugatan ng husto. Ngunit anong paraan ang ginamit ng batang ito upang makaakit ng napakaraming kapangyarihan ng sabay-sabay? Sa oras na ito, hindi nagmamadali si Zhenhua na buksan ang rooftop. Ang mga elementong ito ay sapat na ang laki, mas lalong nag-condense ang mga elemento, mas malaki ang epekto sa metal sa panahon ng proseso ng skyforging, at sa parehong oras, mas malakas ang kulog na kalamidad. Lemuni ng lupa. Ang makapangyarihang self-enhanced na kakayahan ng kaluluwa ni Tang Wulan, hindi niya kailangang gamitin ang kapangyarihan ng pag-akyat sa langit para pakilusan ang kapangyarihan ng langit at lupa. Siya ang anak ng kalikasan, at kung gaano kalakas ang kanyang kaugnayan sa kalikasan, hindi banggitin na siya pa rin ang napili ng eroplano. Kahit na ang Panginoon ng eroplano ay hindi direktang makakatulong sa kanya, ngunit maaari itong magkaroon ng pinakamalakas na pagkakaugnay para sa buong eroplano. Sa pagpapabuti ng base ng paglilinang, ang epektong ito ay nagiging mas malakas. Sa oras na ito, ipinikit ni Tang Wulan ang kanyang mga mata, naramdaman ang mga pagbabago at pagbabago-bago ng iba't ibang elemento. Damhin ang lambot ng tubig, ang nagniningas na apoy, ang liwanag ng hangin, at ang bigat ng lupa. Nariyan din ang kasagraduhan ng liwanag, ang dilim ng dilim, at ang sari-saring espasyo. Bawat elemento ay bahagi ng batas ng langit at lupa. Ang buong mundo ay itinayo mula sa mga elementong ito. At ang mga purong elementong ito ay maaari ding magdala ng pinakamadalisay na enerhiya. Masyadong marami at sobra ang naranasan ni Tang Wulan sa loob lamang ng ilang taon. Sa partikular, ang kanyang pagkakalantad sa Diyos level na pag-iral ng ilang beses, lalo na ang on-demand broadcast sa kanya ng kanyang ama, ay nagbigay sa kanya ng isang malayong higit sa ordinaryong karanasan sa kanyang pag-unawa sa langit at lupa. Ang mga karanasang ito ay lubhang mahalaga, at mas maliwanag ang mga ito sa sandaling ito. Ang Heaven and Earth elemental power ay biglang kumikilos at sumisipsip, ngunit hindi ito direktang na-inject sa metal tulad ng Zhenhua, ngunit lahat ito ay na-injected sa Tang Wulan. Ang paglunok sa langit at lupa ay lubos na makapagpapahusay sa kanyang paglilinang, ngunit sa pagkakataong ito, nang ang makukulay na sinag ng liwanag ay bumuhos sa kanyang katawan, si Tang Wulan ay hindi direktang hinihigop ang mga ito, ngunit sa halip ay itinuro ang kanyang kaluluwa na nagpapanday ng lumulubog na pilak na martilyo. Dahan-daang umangat si Shenyin Hammer, halatang nagiging 7 kulay. Tapos bigla itong nahulog at tumama sa lumulubog na pilak na katatapos lang na soul forged. Boom! Ang malalim na dagandong ay nagpang-inig ng bahagya sa buong climbing platform, at si Shenyin ay na-render sa 7 kulay sa isang iglap. Hindi ginamit ni Tang Wulan ang paraan ng pag-forging ni Zhenhua, gumamit siya ng paraan na medyo mas madaling kontrolin para sa kanya. Iba ang Tianduan para sa lahat, at dapat mong mahanap ang iyong sariling paraan. Sa pamamagitan ng paglamon sa langit at lupa upang maakit ang iniksyon ng sigla ng langit at lupa, ito ang paraan na naisip ni Tang Wulan. Habang pinapanood si Zhenhua na gumaganap ng Tian Forging, mayroon siyang sariling ideya. Ang mga ideyang ito ay kailangang subukan sa pamamagitan ng aktwal na mga operasyon. Ang pinakamahalagang bagay sa Tianduan ay ang pag-unawa sa mga batas ng langit at lupa, at upang itatak ang mga batas na iyong naranasan sa metal na iyong pinanday, upang bigyan ang kaluluwa ng huwad na metal na kapangyarihan. Sa pamamagitan ng pagbibinyag sa batas, ang metal ay sumailalim sa isang husay na pagbabago. Upang ilarawan ang Tianduan sa pinakasimpleng pangungusap, ito ay ang pagbubuhos ng kapangyarihan ng langit at lupa upang makumplito ang batas na nakatatak ng kulog. Simpleng sabihin, pero napakahirap gawin. Una sa lahat, ang forge ay dapat magkaroon ng malalim na pag-unawa sa mga batas ng langit at lupa upang magkaroon ng kakayahang magbigay ng inspirasyon. Sa bagay na ito, may kakaibang kalamangan si Tang Wulan. Siya ang anak ng kalikasan, at siya rin ang pinili.
Sa nakaraang pagsasanay, ginamit niya ang kapangyarihan ng anak ng kalikasan at ang hanay ng Diyos ng dugo. Maraming beses na niyang naranasan ang malalim na kahulugan ng batas. Bilang karagdagan, ang kanyang espiritual na paglilinang ay umabot sa espiritual na kaharian, at ang kanyang pangunawa, paghatol, at pagpapakilos sa mga elemento ng langit at lupa ay nasa pinakamataas na antas. Sa madaling salita, ang powerhouse sa limitasyon ng antas ng Daoluo ay karaniwang nagtataglay ng gayong mga kakayahan, ngunit ang powerhouse sa limitasyon ng antas ng Daoluo ay hindi namumuo, at ang pagkakaugnay para sa mga elemento ng langit at lupa ay mas mababa pa rin sa kanya, ang anak ng kalikasan. Si Tang Wulan ay natututo ng mag-forging mula pa noong siya ay bata pa, at pamilyar na siya sa pag-forging mismo. Siya ay may sariling pag-unawa at pag-unawa sa panloob na istruktura, mga katangian ng metal, at maging ang mga damdaming metal ng iba't ibang mga metal. Kaya naman, nang simulan niya talaga ang Tianduan, ang una niyang naramdaman ay tila hindi naman kasing hirap ang Tianduan gaya ng sinabi ng tiyuhin. Hindi bababa sa unang hakbang, na kumpleto niya ang pag-iniksyon ng mga elemento ng maayos ng may matinding pag-iingat. Ang paglunok sa langit at lupa ay nagpukaw ng sigla ng langit at lupa, gamit ang katawan ni Tang Wulan bilang medium, at pagkatapos ay itinurok sa pamamagitan ng forging martilyo, ang lahat ay naging maayos. Malinaw na naramdaman ni Tang Wulan na ang lumulubog na pilak pagkatapos na huwad ng kaluluwa ang sarili nito ay nagtataglay ng isang uri ng pang-akit. Kapag ipinakilala niya ang enerhiya ng langit at lupa dito, natural na ito ay magsasama sa mga elementong ito, sa kanyang sinasadyang kontrol at pagkatapos ng pagsasaayos, ang mga elementong ito ay nagsimulang mag-iwan ng isang kahangahangang imprint sa loob ng metal, ang bawat imprint ay napakaliit, ngunit ang mga imprint na ito ay tulad ng isang maliit na core na bilog na nakaukit dito, at ang panloob na istruktura ng metal ay nagsimulang lumitaw. Ang mga pagbabago, gaya ng sinabi ni Zhenhua, ay muling isilang. Tianduan pala ito, at ganito ang pakiramdam. Sure enough, kailangan mo pa talagang maranasan bago mo maramdaman ang misteryo nito. Iba talaga. Hinangaan ni Tang Wulan sa kanyang puso, ngunit hindi nang ahas na maging pabaya, ang mga elemento ay patuloy na tinuturok. Unti-unti, naramdaman niya na ang imprint ng maliliit na elemento sa panloob na istruktura ng mabigat na pilak na ito ay unti-unting naging puspos. Sinimulan niyang bawasan ang dami ng mga elementong iniksyon. Kasabay nito, naisip ko sa aking isipan na tila ang kabuuang dami ng mga elemento na maaaring mapaglabanan ng iba't ibang mga metal ay dapat ding magkaiba. Pagkatapos ng lahat, ang immersion silver ay isang medyo ordinaryong bihirang metal, at ang kabuuang kapasidad nito ay tila hindi masyadong malaki. Gayunpaman, ang langit at lupang enerhiya na kanyang iginuhit ay medyo malaki pa rin, at ang kanyang puso ay bahagyang gumalaw, at si Tang Wulan ay nakontrol ang langit at lupang enerhiya na ito at nanatili sa kanyang kaluluwa na naghuhukay ng lumulubog na pilak na martilyo. Sa makatuwid, mula sa pananaw ni Zhenhua, ang piraso ng soul forged na metal sa harap ni Tang Wulan ay ipinakita na sa 7 kulay. Pagkatapos, ang kanyang pares ng mabibigat na pilak na martilyo ay nagsimulang magpakita ng malakas na 7 kulay, at sila ay aktibong sumisipsip nito. Ang lakas ng mga elementong iyon. Ibinuka ni Zhenhua ang kanyang bibig, at tumigil sa pagsasalita. Ang panday ang pinakabawal na istorbuhin kapag nagsagawa siya ng pagsasanay sa langit. Sa makatuwid, bagamat hindi siya nasisiyahan sa pagiging sophisticado ni Tang Wulan, hindi na siya masyadong nagsalita. Gusto mo man siyang pag-alitan, kailangan mong hintayin na mabaigo siya sa pamemiki. Lahat sila ay parang lumulubog na pilak, ngunit ang misteryo ng metal ay napakahusay. Ang mga gawang pang-forging ng kaluluwa na napik sa iba't ibang panahon ay mahalagang naiiba, kahit na ang metal ay pareho. Sa makatuwid, ito ay simpleng katarantaduhan na magsagawa ng sky forging ng 2 piraso ng metal ng sabay. Ang hirap na ito ay napakatindi na ito ay higit pa sa pagpapanday ng langit na dati niyang ibinigay sa halwang espiritu. Ito ang kanyang unang pagtatangka na kumuha ng ganoong panganib. Paanong hindi magagalit si Zhenhua? Gayunpaman, labis ding nagulat si Zhenhua nang siya ay magalit, dahil ang lakas ng langit at lupa na naakit ni Tang Wulan ay mas malakas pa kaysa sa elemental na kapangyarihan na naakit niya sa pag-akyat sa langit. Ang 7 elemento ay walang katapusan, na nabubuo sa hangin. Ang magandang 7 kulay na light band ay dahan-daang umikot, at pagkatapos ay itinurok sa katawan ni Tang Wulan. Tila hindi siya nahirapan dito na parang walang pressure. Ito ang kapangyarihan ng mga anak ng kalikasan. Kapag ang mga ordinaryong tao ay pinalitan, hindi sila mangangahas na ipasok ang gayong malambot ngunit magkakaibang elemento sa kanilang katawan. Kung hindi, kapag nangyari ang mga karamdaman sa enerhiya, magkakaroon ng malalaking problema. Direktang magdudulot ito ng isang elemental na bagyo at sesabog sa kamatayan. At si Tang Wulan mismo ay anak ng kalikasan, at kasama ng patnubay ng lumalamon sa langit at lupa, sa pagkakataong ito ay walang pagsasala. Ang mga natural na elementong ito ay puno ng affinity para sa kanya, na para bang mayroon silang espesyal na epekto ng kahinahunan, natural na hindi sila makakasama sa katawan ng kanyang anak ng kalikasan. Isang kakaibang ugong ang nagmula sa loob ng metal. Si Tang Wulan ay buong atensyon sa pares ng lumulubog na pilak na martilyo sa kanyang harapan at sa piraso ng soul forged na metal na kanyang huwad. Naramdaman niya kaagad na kapag puno na ang mga elemental na imprint sa loob ng mga ito,
Ang mga imprint na ito ay talagang nagbunga ng kakaibang resonance, at ang lahat ng mga imprint ay nagising sa isang iglap na nagreresulta sa isang espesyal na uri ng pagbabago-bago ng enerhiya. Si Tang Wulan mismo ay hindi alam kung anong uri ng pagbabago-bago ng enerhiya ito, ngunit malinaw niyang nararamdaman na kapag lumitaw ang pagbabago-bago ng enerhiya na ito, nag-iba ang hangin sa paligid niya. Ang hinugot na elemental na kapangyarihan ay biglang naging marahas, na para bang may nakatagpo na hindi mapapatawad. Kaagad pagkatapos, isang grupo ng mga makukulay na ulap ang namuo sa itaas ng kanyang ulo. Nandito na si Jie Yun. Kung ikukumpara sa rubbery cloud na iginuhit noon ni Zhenhua, ang rubbery cloud na iginuhit ni Tang Wulan sa pagkakataong ito ay mas malaki, higit sa lahat dahil ang dami ng metal ay tumaas. Ang malakas na presyon ay nagpaparamdam sa mga tao na hindi makahinga. Habang si Tang Wulan ay nabigla, hindi siya nataranta. Mayroon din siyang ilang paghahanda para kay Jie Yun. Sinabi sa kanya ni Zhenhua noon na malalabanan ng panday ang pambobomba kay Jie Yun kasama ang langit forged na metal na kanyang napik. Ang ganitong uri ng elemental na kalamidad mismo ay may malaking pakinabang sa metal. Ito ay ang pagkakaroon na tunay na nagbibigay kapangyarihan sa metal. Sa pamamagitan lamang ng pagsubok ng kalamidad sa kulog mapapatatag ang elemental power na pinagkalooban ng metal. Gayunpaman, ang kulog na sakuna na ito ay lubhang mapanira, kahit na nagwawasak para sa master ng kaluluwa. Kapag tinatanggap ito, dapat tayong maging maingat at huwag magpabeya. Kung hindi mo kayang tiisin, kailangan mong umatras kaagad, sa halip na mabaigo, huwag dalhin ito ng gusto, kung hindi, ito ay malamang na magdulot ng hindi na mapananawli na pinsala. Boom! Tatlong makulay na kulog ang bumaba mula sa langit, at dumiretso sa pares ng lumulubog na pilak na martilyo ni Tang Wulan at binomba pababa ang soul forging lumulubog na pilak. Nagniningning ang mga mata ni Tang Wulan, gusto niyang maramdaman ang kapangyarihan nitong kulog na kapigatian, umikot ang kanyang mga kamay, at pinuprotektahan ng malambot na espiritong kapangyarihan ang tatlong piraso ng metal sa ibaba. Tatlong alon ng kulog ang binomba, at ang bawat isa ay mas maliit kaysa sa Thunder Tribulation na dulot ng Zhenhua noon, ngunit ang tatlong fold na pinagsama-sama ay hindi maihahambing sa Thunder Tribulation na dulot ng Zhenhua noon. Sa sandaling tinamaan siya ng Thunder Tribulation, naramdaman na lamang ni Tang Wulan na ang pitong elemento na nakapaloob sa Thunder Tribulation ay sumabog sa isang iglap. Ang mas nakakatakot ay mayroon din silang relasyon ng mutual growth at mutual restraint sa pagitan nila, na lubhang nagpapataas ng lakas ng pagsabog. Lalo na ang banggaan sa pagitan ng tubig at apoy at ang banggaan sa pagitan ng liwanag at kadiliman, agad na naglabas ng geometric na multiple ng nakakatakot na pagbabago-bago ng enerhiya. Naramdaman lamang ni Tang Wulan na ang kanyang buong katawan ay naparalisa sa isang iglap, at ang lakas ng kulog ay bumagsak sa kanya, at pagkatapos niya itong harangan, ang isang malaking bahagi ng natitirang kulog na nasala ay na-inject din sa tatlong piraso ng metal sa ibaba. Ang mga gintong pattern sa balat ay lumulutang, at isang layer ng gininto ang halo ay pinakawalan ng sabay-sabay sa katawan ng gintong dragon. Ang mga makukulay na ilaw ng kuryente ay umalingaw-ngaw sa gininto ang kaliskis, at karamihan sa mga ito ay hinaranggan ng mga dragon gang na pinakawalan pagkatapos. Ang agos ng kuryente ay kumalat sa buong katawan, na naging dahilan upang labanan ni Tang Wulan ng isang malamig na digmaan ng matalino. Ang core ng dragon sa kanyang katawan ay pumipintig, at ang nakakapasong dugo ay nag-spray out. Sa sandaling ito ay inilabas, ang pamamanhid ay nagsimulang hamina. Ngunit medyo nagulat si Tang Wulan nang makitang sa ilalim ng pambobomba ng kulog na ito, ang kanyang chi at dugo ay pinasigla, at ang kapangyarihan ng chi at dugo, na napakalakas na at mahirap pahusayin, ay tila nagbago. Ang sakuna rin kaya ng kulog na ito ay nagpapanday din sa aking katawan. Sumagi sa kanyang isipan ang ideyang ito. Sa kabutihang palad, hindi alam ni Zhenhua kung ano ang iniisip niya ngayon, kung hindi ay magiging sobrang depressed siya. Ang kapahamakan ng mga elemento ay palaging ang pinakamahirap na bagay para sa mga panday. Ang kapahamakan ng mga elemento ay tinatawag na pumatay ng mga master craftsmen. Sa kasaysayan ng mga panday, hindi bababa sa kalahati ng mga master craftsmen ang namatay sa sakuna ng mga elemento. Ito rin ang dahilan kung bakit sasabihin ni Zhenhua na ang master craftsman ay dapat magsagawa ng skyforging sa tuktok ng katawan, at mahirap itong kumpletuhin pagkatapos ng pagtanda at pagbaba ng lakas. Nagulat din si Zhenhua nang makita niyang tinamaan si Tang Wulan. Ngunit hindi nagtagal ay nasaksihan niya ang nakakatakot na pisikal na kakayahan ng batang ito. Tinamaan siya ng kulog sa ulo, parang ayos lang, pero bahagyang nanginig ang katawan niya at binuhat niya ito. Anong bata? Ang unang alon ng Thunder Tribulation ay ganoon din. Bagamat hindi siya nasisiyahan sa paggawa niya ng tatlong metal forging ng sabay-sabay, tuwang-tuwa si Zhenhua sa oras na ito. Kung kaya niyang tiisin ang tatlong Thunder Tribulations ng sabay-sabay, kung ang bilang ng mga elemento ay bawasan sa 4 at isang piraso lang ng metal ang sabay-sabay na pinik, baka may posibilidad talaga ang batang ito na kumpletuhin ang skyforging ngayon. Ang round na ito ay para maturuan siya ng leksyon. Ang kabiguan ay hindi kakilakilabot. Ang susi ay matuto mula sa kabiguan. Kung titingnan ang kanyang pisikal na kakayahan, hanggat siya ay huminto sa oras kapag nahaharap sa Thunder Tribulation mamaya, hindi dapat magkaroon ng maraming problema.
Sa sandaling ito, isang hindi inaasahang sitwasyon ang nangyari kay Zhenhua. Kasabay ng pagkislap ng mga makukulay na ilaw ng kuryente sa katawan ni Tang Wulan, mula sa kanya, isa-isa, ang mga asol at lila na baging ay biglang dumagsa. Ang pakiramdam ay parang si Tang Wulan mismo ay isang buto ng bulaklak, biglang namumukadkad. Ang mga asul-purple na baging ay puno ng pananabik, at sa sandaling sila ay nagkukumpulan, sila ay direktang tumalon sa hangin, at maging si Tang Wulan mismo ay nagulat. Kaagad pagkatapos, lumitaw ang isang lilang liwanag at anino sa likuran niya, hindi ba ang dumadagandong na puno ng kulungan? Sa mundong ito, walang pag-iral ang maaaring magmamahal kay Thunder tulad ng Thunderyan Prison Vine. Ito ay lumalaki sa kulog, at ito ay nawasak sa kulog. Ang kulog na kapigatian na nabuo ng elemental na kapigatian na ito ay ibang-iba sa normal na kulog, at ang kapangyarihan nito ay mas malaki. Ngunit para dito, ito ay puno ng mga kakaiba. Dati nang pinag-isipan ni Tang Wulan ang paggamit ng Thunder Hell Prison Vine para matuno ang bahagi ng kapangyarihan ng kulog, ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganoon kaaktibo ito at nagmamadaling lumabas ng walang pagpipigil. Ang pakiramdam ng pagnanais mula sa loob nito ay napakalaki. Boom! Sa sandaling iyon, tumama ang pangalawang makulay na kulog. Ang dumadagandong na puno ng impyerno ay nagsasama-sama at naghahabi sa isang malaking lambat, na parang sinasalo nila ang kulog, na tinatakpan ang lahat ng tatlong kulog. Sa isang iglap, ang ibabaw ng dumadagandong na yan Prison Vine ay kumikislap na may asol-violet na liwanag, at sa pag-iniksyon ng makulay na kulog, bigla itong pumutok sa isang nakasisilaw na kinang at na-render ng isang layer ng makulay na mga kulay. Mag-ipon ka para sa kanila. Natahimik sandali si Tang Wulan, at nagmamadaling inutusan ang dumadagandong na yan Prison Vine sa kanyang puso. Bahagyang umindayog ang dumadagandong na yan Prison Vine, nagsiwalat ng isang puwang na may pag-aatubili, na nagpapahintulot sa tatlong mas mahinang makulay na kulog na sakuna na bumagsak mula sa langit at damapo sa tatlong piraso ng metal. Sa karanasan ng unang pambobomba, kasama ang dumadagandong na yan Prison Vine at ang pagkakaunawaan ni Tang Wulan, ang tatlong nawawalang piraso ng kulog ay matutugunan lamang ang mga pangangailangan ng tatlong piraso ng metal nang hindi nasesire ang mga ito. Natigilan na si Zhenhua nang makita niya ang lugar na ito. Hindi pa niya siya nakita, na kayang kontrolin ang Thunder Tribulation. Ano nga ba ang mga asul-lilang baging? Talagang hindi ito ang orihinal na Blue-Silver Emperor ni Tang Wulan. Ang Blue-Silver Emperor ay sumailalim sa isang malaking pagbabago, at ang dumadagandong na pakiramdam na puno ng pagkawasak ay masyadong malakas. Matapos lumunok ng laway, medyo hindi na nakapagsalita si Zhenhua sa mga oras na ito. Not to mention na nagkita na siya, ni hindi niya narinig na mangyayari ito sa panahon ng forging ng isang Soul Master. Boom! Ang ikatlong pag-ikot ng kulog ay bumagsak mula sa langit, at ang kapangyarihan ng pagdurusa ng kulog na ito ay mas malakas kaysa sa isang beses. Gayunpaman, ang dumadagandong na yan Prison Vine ay naglabas lamang ng mga tagay, at ang makulay na kapangyarihan ay natapos na ginagawang napakakinis upang makuha ang kapangyarihan ng makulay na kulog na ito. Ang Thunder Hell Prison Vine mismo ay walang entidad. Pagkatapos ng fusion kay Tang Wulan, siya ang kaluluwa ng Blue-Silver Emperor, at ang Blue-Silver Emperor ay naging entity nito. Magkasama ang dalawa. Kapag ang Thunder Tribulation bombard, Tang Wulan ito ay malinaw na madirama na ang Blue-Silver Emperor ay nagsimulang mag-mutate muli sa ilalim ng impluensya ng Tribulation of Elements. Talagang tagahanga ng kulog ang dumadagandong na Jail Vine na ito. Walang alinlangan na ang mutation na ito ay magiging isang magandang bagay lamang dahil sa dumadagandong na Hell Prison Vine. Si Lan Yinhuang mismo ay isang plant martial spirit, at isang control martial spirit. Ngunit naramdaman ni Tang Wulan sa sandaling ito na ang kanyang Blue-Silver Emperor ay mag-evolve sa direksyon ng isang malakas na opens iba pagkatapos niyang magkaroon ng dumadagandong na yan Prison Vine. Boom! Ang Seven-Colored Thunder Tribulation ay halatang mas malakas kaysa sa apat na kulay na kapangyarihan na tiniis ni Zhenhua noon. Sunod-sunod na bumagsak ang kulog, at ang mga makukulay na sinag ng liwanag ay damaloy sa lahat ng direksyon, at unti-unting naramdaman ang pagkasira ng mundo. Nararamdaman pa ni Tang Wulan ang panginginig ng kanyang tatlong piraso ng kaluluwang huwad na metal. Bigla niyang napagtanto na si Shen Yin ay tila napakahirap na kumpletuhin ang Heavenly Forging, dahil ang sarili nitong mga katangian ay may limitadong kakayahan upang mapaglabanan ang Thunder Tribulation, kahit na pagkatapos ng Soul Forging. Hindi katakataka na sinubukan noon ni Uncle Master na gumamit ng dalawang uri ng metal animetic alloys para sa 4-element Sky Forging. Ito ay dapat na isang bagay ng pagsasaalang-alang sa kapasidad ng tindig ng metal mismo. Ito ang karanasan. Sinabi sa kanya ni Zhenhua ang maraming kaalaman, ngunit ang ilan sa mga ito ay hindi masyadong malinaw, dahil walang halaga ng paliwanag ang kasing epektibo ng kanyang sariling karanasan. Naunawaan na ni Tang Wulan ang maraming katotohanan sa araw na ito ng pamemiki. Kung hindi dahil sa dumadagandong na mga baging sa kulungan, si Tang Wulan mismo ay maaaring hindi makayanan ang tatlong piraso ng metal na ito. Gaano kakilabot ang mapanirang kapangyarihan ng kulog, at ang elemental na kalamidad na ito ay nasa dulo, at maaaring hindi ito makayanan ng katawan ni Tang Wulan. Sa kabutihang palad, mayroong pagkakaroon ng Thunder Hell Vine, na pinakamahusay na sumanib sa kulog sa kontinente.
Sa bawat oras na bumagsak ang kapangyarihan ng kulog na kapigatian, ito ay magbibigay ito ng isang layer ng makulay na halo, ngunit ito ay tulad nito, nilalamon ang mga makukulay na kulog na ito, patuloy na nagpapasaya. Kahit na nag-aatubili, tumagas siya ng kaunti sa 3 piraso ng soul forging metal sa ibaba. Si Tang Wulan mismo ay mayroon pa ring pakiramdam ng pamamanhid, ito ay mula sa dumadagandong na yan prison vine, at ang kanyang kaluluwa ay kaysa niya, ngunit sa ilalim ng pagpapasigla ng pamamanhid na ito, ang kanyang dugo ay naging mas masigla. Isang kakaibang pakiramdam ang lumitaw sa puso ni Tang Wulan, na para bang, walang kamalay-malay, nakahanap siya ng bagong paraan ng pagpapanday ng katawan. Bagamat ang pamamaraang ito ng pagpapanday ng katawan ay hindi naaangkop sa iba, malinaw na ito ay kapaki-pakinabang sa kanya. Ito ay talagang isang sorpresa. Nang tumunog ang ikapitong kulog, ang buong Tiantiantay ay naging 7 kulay, na may nakakatakot na elemental na aura, na para bang ganap na nitong sisirain ang Tiantiantay. Ang maskara ay ganap na naging 7 kulay. Sa pagkakataong ito, kahit na ang orihinal na shielding device sa platform ng Tiantai ay hindi ganap na maihiwalay ang liwanag. Hanggat malapit sa Association of Blacksmiths, makikita mo na sa bubong ng gusaling ito, isang makulay na halo ang biglang lumiwanag, at ang halo ay kumalat ng mahabang panahon. Ito ba? Ang God Craftsman ay nagsasagawa ng sky forging. Mayroon bang isa pang malakas na langit na nagpapanday ng metal na antas ng Diyos na malapit ng lumitaw? Sa pangunahing lugar ng Mingdo, sa bubong ng isang mataas na gusali, 2 nasa katanghaliang gulang na lalaki ang nakatayo na nakatingin sa malayo. Ang isang matangkad na nasa katanghaliang gulang na lalaki ay hindi napigil ang mapabuntong hininga sa direksyon na naglalabas ng makulay na liwanag sa di-kalayuan. Ang isa pang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay humanga, hindi ko alam kung kailan natin maaaring hilingin sa isang dalubhasang manggagawa na gumawa ng isang piraso ng metal na antas ng Diyos para sa atin. Kahit na mayroon lamang isang piraso. Huwag mag-isip ng magagandang bagay. Huwag nating sabihin na ang mga presyo ng mga metal na antas ng Diyos ay mga astronomical figure, at ang mga masters mismo ay walang lakas na gawin ang mga ito para sa atin. Bihira na raw ang mga masters ng masters na si Zhenhua na ibenta ang mga ito ngayon. Kapag mas matanda siya, mas malaki ang pinsala sa kanyang katawan kapag siya ay nagsagawa ng heaven forging. Kaya't wala siyang pangalawang master sa buong planeta. Kung hindi, kapag walang master craftsman sa mainland, malamang na ito ay mamanahin, at hindi ko alam kung gaano karaming mga kabataan ang magkakaroon ng master craftsman. Oo. Mahigit 30 taon na ang nakalipas mula nang maging master craftsman si Zhenhua, at wala pang ibang master craftsman. Napakahirap bang matagumpay na linangin ang master craftsman na ito? Ikaw ay isang level 9 na gumagawa ng mecha sa iyong sarili, hindi mo ba naiintindihan ang pinakamataas na kahirapan? Ang kahirapan ng sky forging ay hindi bababa sa 10 beses kaysa sa mecha maker at designer. Mataas ang talento, at sapat na pagulan. Gayunpaman, narinig ko ilang taon na ang nakakaraan na ang Blacksmith Association ay tila gumawa ng isang batang henyo. Sinasabi na siya ay isang santo sa isang napakabata na edad na maaaring maging isang master. Bilasan mo at magkaroon ng isa pang master craftsman, kung hindi, sa edad na nasa ilalim ng korona ng Zhenhua, natatakot ako na hindi mo na kailanman pagkakataon na magkaroon ng 4 na salita na armor sa labanan. Iyon ang 4 na salita na armor sa labanan. Ito ay tinatawag na pangalawang buhay. Ang presensya. Mapapabuntong hininga na lang ako, wala na akong pag-asa. Mahirap sabihin kung makakalusot ba tayo sa Super Daoluo, kaya huwag kang umasa. Kung wala ang cultivation base ng Super Daoluo, imposible ang 4-character battle armor. Ang 7 kulay na halos ay salit-salit na kumikislap, pumindot lang gamit ang isang daliri, at ang 3 piraso ng 7 kulay na metal ay tahimik na naging likido, lumipad pataas, at nahulog sa palad ni Tang Wulan. Ang kanilang timbang ay tila nawala, na may isang napakagandang texture. Tapos, tinapos niya talaga. Hindi inaasahan ni Zhenhua o ni Tang Wulan mismo na ang kanyang Tian Forging ay makukumpleto sa ganitong paraan. Bagamat hindi ko kailanman naisip ang tagumpay noon, kaya hindi ko nakumpleto ang huling set, ngunit ang 3 piraso ng immersion silver na ito ay mga tunay na metal na antas ng Diyos, at ang mga ito ay mga metal na antas ng Diyos na huwad mula sa 7 elemento. Gaano man kaina si Shen Yin, sa sandaling mangisda ito sa Dragon Gate, ito ay ganap na naiiba. Isa na itong ganap na bagong pag-iral. Tumingin si Zhenhua kay Tang Wulan sa harap niya ng walang laman, at walang kamalay-malay na sinabi, posible talaga na ito ang pinakamakapangyarihang Shen Yin sa kasaysayan. Maaari mo itong pangalanan. Ang lahat ng mga metal na antas ng Diyos ay may kapangyarihang magkaroon ng kanilang sariling mga pangalan. Ang pangalan na ibinigay dito ay ang Master Craftsman mismo. Tawagin mo na lang itong Colorful Shen Yin. Nakangiting sabi ni Tang Wulan. Tumawa si Zhenhua at nagmura, tamad ka. Well, ito ay tinatawag na 7-color immersion silver. Ang huling hakbang, hindi mo na kailangang hubugin ito. Ngunit ngayon huli na ang lahat. Sa sandaling nabuo ang kalangitan, ang metal na antas ng Diyos ay maaaring mabigyan ng tunay na kakayahan. Sa susunod ay kailangan mong bigyang pansin. Napakahalaga ng hugis. Kailangan mong hubugin ang kinabukasan ng metal na ito at ang mga kakayahan ng gumagamit na ito.
Ang hugis ay hindi lamang ang hugis, ngunit mas mahalaga ito ang iyong sariling mga katangian ng enerhiya halimbawa, kung ikaw ay isang uri ng lakas sa iyong sarili, kung gayon ang iyong pang-Diyos na metal ay mahuhugi sa direksyon na ito, at kailangan mong maging handa ng maaga, ang iyong makulay na immersion na pilak ay hindi ganap. Ang pag-upgrade ng 3-character battle armor sa 4-character battle armor ay hindi nangangailangan ng forge para direktang buuin ang 3-character battle armor. Sa halip, ang katumbas na metal na antas ng Diyos na angkop para sa armor ng labanan ay kinakailangan upang labanan ang metal na antas ng Diyos na may orihinal na 3-character battle armor. Armor Fusion, pagkatapos ng fusion, muling ukit ang Core Magic Circle, na maaaring kumpletuhin ang panghuling 4-character battle armor. Ang dahilan kung bakit bihira ang 4-character battle armor ay dahil masyadong mataas ang mga kinakailangan nito sa lahat ng aspeto. Kahit na ito ay isang metal na antas ng Diyos o isang pangunahing magic circle, nangangailangan ng maraming enerhiya upang makumplito ito. Isang malabong ngiti ang lumitaw sa mukha ni Tangwulan, tinitingnan ang makulay na likidong metal na umaagos sa kanyang mga kamay, lubos siyang nasisiyahan. Naging matagumpay ang unang Tian Forge, natatakot ako na kakaunti sa kasaysayan ng Forge ang makakagawa nito. Hindi siya kampante, ngunit nalaman niyang tila hindi ganoon kahirap para sa kanya si Tian Duan. Ito ang pakinabang ng pagiging pinapaboran ng eroplano. Biglang may pumasok sa isip ni Tangwulan. Itinaas niya ang kanyang ulo para tingnan si Zhenhua, "Tito, ngayon pa lang ba ako naging master craftsman?" Natigilan si Zhenhua nang magtanong siya, Ang pamantayan ng master craftsman ay napakahirap. Pagkatapos ng matagumpay na pagkumpleto ng Skyforge at paggawa ng isang piraso ng master metal, isa kang master craftsman. Nakumpleto na ang Tangwulan, at nakumpleto ng walang magarbong. Pagkatapos, isa siyang master craftsman. Artisan. Ang pinakabatang craftsman sa kasaysayan. Tumawa si Zhenhua, at bigla siyang tumawa ng napakasaya. Hindi ko alam kung ilang taon, hindi siya naging masaya gaya ngayon, may magtatagumpay. Bilang isang banal na manggagawa, isa na itong dakilang kaluwalhatian sa sarili nito, at bilang isang banal na manggagawa, ang kakayahang magturo ng isa pang banal na manggagawa ay higit na maluwalhati sa kaluwalhatian. Hamina ang tawa, tumingin si Zhenhua kay Tangwulan, sa teorya, isa ka ng dalubhasang manggagawa. Ngunit sa aking puso, hindi ka isang tunay na dalubhasang manggagawa, dahil hindi mo pa nakumpleto ang paghugis. Maliban kung ikaw mismo ang kumpletuhin ang paghugis. At upang magpanday ng 10 piraso ng metal na antas ng Diyos. O kumpletuhin ang paggawa ng isang kumpletong hanay ng 4 na karakter na sandata, kung hindi man, ikaw ay isang tunay na sandata, kung hindi man, ikaw ay isang tunay na sandata sa aking puso. Napatitig si Tangwulan sa tiyuhin na may masamang tingin sa harap niya, "Ikaw, nahihiya ka ba?" Umayos ang mukha ni Zhenhua, at same time niyang sinabi, "Ano ang kahihiyan?" Ito ay tinatawag na matataas na pamantayan at mahigpit na mga kinakailangan. Ano ang para sa iyo upang maging isang dalubhasang manggagawa? Maaari ka bang maging isang tunay na dalubhasang manggagawa sa pamamagitan ng isang fluke? Subukan mo munang ihanda ang iyong sarili bilang isang dalubhasang manggagawa. Pag-usapan natin ang tungkol sa 4 na karakter na laban ng Armor Master, bagamat ikaw ba ay ang laban ng Armor Master, bagaman ikaw ay isang mahusay na panlaban sa Armor Master. Maaaring magsuot ng baluti. Saglit na hindi nakaimik si Tangwulan, kung ang 4-character battle armor ay napakadaling hawakan, ang lalaking nasa harapan niya ay hindi lang makakagawa ng mga 10 set sa buong buhay niya. Inilagay ni Zhenhua ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran, "Dito muna tayo ngayon. Bumalik ka muna, sa tingin ko ay apektado ka rin sa pinande ni Tian. Tuloy-tuloy ito bukas. Mula ngayon, isang beses sa isang araw, pagkatapos ng pamimiki, bumalik para magkaroon ng magandang pangunawa at buuin ang karanasan. Tuloy-tuloy ang ikot. Ayaw man lang umalis nang hindi natatapos ang 10 araw ng pagsasanay. Pagkatapos magsalita, dinala na lang niya ang mga kamay sa likod niya at tumalikod. Napaawang ang bibig ni Tangwulan, ang pinakapangunahing tiwala sa pagitan ng mga tao. Di ba sabi mo pwede ka nang umalis once na successful ang forging? Paano ito magiging 10 ulit? Gayunpaman, halos ngumiti ang kanyang mukha kasabay ng pagtalikod at pag-alis ni Zhenhua. Sa sandaling matagumpay, ito ba ay talagang mahirap 10 beses? Parang hindi naman. Sa mga dumadagandong na baging sa kulungan, ang pinakamahirap na antas ng kapigatian ng kulog ay tila madali para sa sarili. Pagkatapos, higit pa ay isang malalim na pag-unawa, sinusubukan ng iba't ibang mga metal, mga espiritual na halwang metal para sa kalangitan. Bagamat marami pa siyang pagkukulang, sa wakas ay naabot na niya ang threshold na ito. Bukod dito, malinaw din niyang naramdaman na ang Thundering Hail Prison Vine ay medyo hindi nasisiyahan matapos lamunin ang bahagi ng Tribulation of the Elements. Bagamat hindi niya alam kung ano ang magiging epekto ng bahaging ito ng Thunder Tribulation kapag ito ay pinaghalo sa Thundering Hail Prison Vine, walang alinlangan na ito ay isang magandang bagay. Ang Tianduan ay maaaring mag-ehersisyo ng sariling katawan, kasabay nito ay maaari itong mapabuti, at maaari pang magpanday ng metal na antas ng Diyos. Ito ay isang mahusay na paraan ng paglilinang para sa sarili. Kaya lang,
10 araw ang lumipas sa isang iglap. Sa wakas ay naabot na ni Mingdo ang pinakaabalang oras. Madaling araw, ang nakapalibot na lugar ng Mingdo Stadium ay hindi na maarak. Malaking bilang ng mga sundalo ang may pananagutan sa pagpapanatili ng kaayusan at pagkontrol sa maayos na daloy ng ilang mahahalagang daanan patungo sa stadium. Kung ang isang martial arts contest ay makakamit ang ganoong sukat, natatakot ako na ang Spirit Pagoda lamang ang makakagawa nito. Hindi ko alam kung ilang kabataang talent ang sumali sa martial arts contest na ito. Ayon sa pinakahuling datos, ang bilang ng mga huling pagpaparehistro ay umabot sa isang nakakatakot na bilang na halos 4,000. Karamihan sa mga Soul Master sa ilalim ng edad na 50 ay lumahok sa martial arts contest na ito. Napaka-tempting ng mga premyo. Ito ay hindi mapaglabanan. Bukod dito, 3 araw lamang ang nakalipas, inihayag din ng Spirit Swan Pagoda na kukuha ito ng isang treasured 100,000 year soul bilang dot ng Silver Dragon Princess na si Guyana. Sa sandaling ipahayag ang balita, ito ang naging huling dayami na nanag sa kamelyo. Halos agad-agad, ang buong mundo ng Soul Master ay medyo nabaliw. Sa pangkalahatan, ang Six-Ringed Spirit Masters ay dapat na hindi bababa sa 25 taong gulang. Mula 25 hanggang 50 taong gulang, sila ang tunay na mga pangunahing elite sa Daoluo Mainland Spirit Master World. Tila 4,000 tao lamang, ngunit dapat mong malaman na ang mga ito ay 4,000 kaluluwang emperador, mga kaluluwang banal, at maging ang contra at title Daoluo na kalahok. Masasabing sila ang pinakamataas na lakas ng buong federation. Minsang may isang taong nagsabi ng nakangiti na kung ang isang nakapirming artilleria na ginagabayan ng kaluluwa sa antas ng pagpatay sa Diyos ay ibinigay sa Mingdo Stadium, kung gayon ang mataas na lakas ng buong Daoluo Federation ay mababawasan ng higit sa kalahati, at walang hinaharap. Bagamat ang pahayag na ito ay katuwaan lamang, binigyang halaga ng federal na pamahalaan ang sakuna na naranasan ng Shrek Academy at Tangmen. Ang huling nakapirming nakamount na shell na ginagabayan ng kaluluwa sa antas ng pagpatay sa Diyos ay lubos na mahigpit na kinokontrol, at isang malaking puwersa ng militar kabilang ang Flying Brigade at Mecha Division ay pinakilos upang magsagawa ng napakalaking pagsisiyasat sa lugar ng Mingdo. Bagamat napakaraming tao ang nagtitipon sa Mingdo, pagdating sa pampublikong seguridad, tiyak na ito ang pinakamahusay sa buong kontinente. Ang bawat Soul Master na magsa-sign up para sa kaganapang ito ay makakakuha ng isang electronic number plate, na naglalaman ng detalyadong impormasyon tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Ang malaking stadium ay puno na ng mga manunood. Ang Lingling Pagoda ay ganap na walang ginawang pagsisikap sa kaganapang ito, at gumawa pa ng malaking donasyon sa hukbong responsable sa pagpapanatili ng kaayusan sa publiko. Dapat sabihin na ang kaganapang ito ay napakahusay na pinapatakbo sa diwan ng Tore ng Espiritu. Ito ay hindi lamang naging isang pangunahing kaganapan sa buong kontinente, dahil ang Espiritu Tore ay nagbibigay ng napakarami at mahalagang mga premyo, ito ay nagbigay sa kanya ng maraming reputasyon sa mga tao. Ang promosyon. Lalo na sa Soul Master World, tumaas ng husto ang status. Ang slogan ng Spirit Passing Pagoda ay kunin ito mula sa Soul Master at gamitin ito para sa Soul Master, para lumikha ng modelong organisasyon sa Soul Master World, at maging tahanan ng mga Soul Master na naglilingkod sa Soul Masters. Ito ay ibang-iba sa nakaraan, kaya't malinaw na mas madaling tanggapin ito ng mga Spirit Masters. Ang wave na ito ng opens iba sa opinyon ng publiko ay nagdagdag ng mga puntos sa buong Spirit Transmission Pagoda. Sa Parliament, malaki rin ang nabawasan ng pressure sa mga miyembro na kabilang sa control ng Spirit Tower. Walang paraan para salakayin ng mga kalapati ang Spirit Pagoda sa ganitong sitwasyon. Kung tutusin, martial arts contest lang ito, at napakaraming premyo. Dahil masyadong malaki ang bilang ng mga taong kalahok sa aktibidad, maging ang mga preliminaries ay hindi matatapos sa isang araw. Ito ay pinlano na makumplito sa loob ng 7 araw, at isang pangkalahatang pagsusulit sa kakayahan ng mga 5 o 6 na raang tao ang isasagawa araw-araw. Upang bigyang daan ng audience na mas makita ang proseso ng pagsubok, ang malakihang soul guidance instrument na ginamit sa iba't ibang pagsubok ay inilagay lahat sa gitna ng Mingdo Stadium, at kabuuang 36 na malalaking screen ang nakasabit sa itaas ng auditorium. Upang mapadali ang iba't ibang paglipat, malinaw na makikita ang sitwasyon ng pagsubok. Sa oras na ito, sa ilalim ng maayos na pag-aayos ng mga tauhan, mahigit 500 dumalo na nag-sign up para sa patimpalak at nagre-recruit ng mga kamag-anak ay naghahanda na sa waiting area. Bago ngayon, walang nakakaalam kung ano ang pagsubok. Bilang isang kalahok sa unang araw, medyo may kalamangan. Ngunit ayon kay Chuanling Pagoda, ang buong proseso ng pagsubok ay magiging patas. Anuman ang pagkakasunod-sunod, ang mga resulta ay hindi magbabago ng malaki. Sa pamamagitan ng electronic door para sa pagkakakilanlan, lumabas ang pangalan sa screen, Jade Dragon Moon, Blue Electric Tyrannosaurus Rex Family. Ang gwapong binata ay humakbang pasulong na may pagmamalaki. Nang makita ng Spirit Master na nakapila sa likod niya ang mga salitang Blue Electric Tyrannosaurus Rex Family, hindi nila napigil ang magpakita ng nagulat na ekspresyon. Blue Electric Tyrannosaurus, iyon ang nangungunang martial spirit. Bagamat mukhang wala pang 30 taong gulang ang yulungyo na ito, kung galing siya sa pamilyang Blue Electric Tyrannosaurus, hindi dapat masyadong mahina ang kanyang cultivation base.
Si Yulungyo ay natural na tanggulan. Ang kanyang pagkakakilanlan at pangalan ay inihanda ng Tangsek para sa kanya. Sa katunayan, hindi lang siya ang dumating para sumali sa martial arts contest sa pagkakataong ito. Narito ang 7 halimaw, lahat ay nakikilahok dito na may iba't ibang pagkakakilanlan. Para sa kumperensyang ito, gumawa sila ng isang kompletong plano. Napili si Tang Wulan sa unang grupo para sa screening. Tanging ang mga nakapasa sa pagsusulit na ito ang karapat-dapat na lumahok sa mga susunod na kompetisyon. Sa pagtingin sa malalaking soul guidance device na iyon, hindi niya maiwasang maalala ang eksena noong siya at ang kanyang mga partner ay nasubak sa Shrek Academy. Sa oras na iyon, mayroon lamang 4 na tao, siya, Gu Yu, Xu Xiaoyan, at Xe. Nagtulungan ang 4 at sa wakas ay nakapasa sa Shrek Academy na may mahusay na mga resulta. Nang ma-admit siya sa Shrek Academy, iyon ang pinakamasaya niyang bagay noong mga panahong iyon. Hindi pa siya naging ganito kasaya simula nang umalis ang kanyang mga magulang. Sa oras na iyon, si Gu Yu ay nasa kanyang tabi, sinamahan siya, at pumunta sa lahat ng paraan. Ngayon, ginaganap niya ang martial arts contest na ito, at siya pa nga ang Silver Dragon Princess na pinapaboran ng Spirit Tower. Naging master din siya ng Tangsek, ang master ng Sea God Pavilion ng Shrek Academy. Sa loob ng 10 taon, naging iba na ang lahat. Inalis ng panahon ang kanilang pagiging simple at nagdulot ng pressure sa kanila. Gusto ko talagang bumalik noong maliit ako. Hindi bababa sa noon ay mas walang pakialam. Tumangala siya sa malayong rostrum. Bagamat nakaharang ang rostrum ng SLR glass, nang maramdaman pa rin niyang nandoon siya. Walang kamalay-malay na hinawakan ang mga kaliskis ng Silver Dragon na nakasabit sa kanyang dibdib, ang mga mata ni Tang Wulan ay naging mas maliwanag at mas maliwanag. Ayon sa martial arts contest na ito, mas mataas pa rin ang proporsyon ng high-end Spirit Mastermen, hindi bababa sa 70%. Kinakalkula tulad nito, mayroong humigit kumulang 6,000 hanggang 8,000 Soul Master sa itaas ng ika-6 na singsing ng Federation at mas mababa sa edad na 50. Biglang lumabo ang kalangitan sa ibabaw ng malaking stadium, at ang advanced na light-proof na kagamitan ay binuksan, na bumubuo ng isang itim na parang kurtina na simboryo, na ginawang ang buong malaking stadium ay tila pumasok sa gabi. Ang biglaang pagbabago ay natural na nakakuha ng atensyon ng lahat ng manunood at kalahok. Isang mahinang tunog, isang sinag ng liwanag ang nahulog mula sa langit at naging isang malaking 3-dimensional na light curtain. Nakakabingi ang mga tagay, dahil sa 3-dimensional na light curtain, lumitaw ang figure ng Silver Dragon Princess na si Guyana. Ito pa rin ang eksena sa disyerto na iyon, ang eksena ay binibigyang kahulugan, at ito ay patuloy na nagbabago. Nang sa wakas ay nasa itaas na ng lambak, bumangon si Guyana, at nang mabangga niya ang sakuna at sumabog sa maliwanag na liwanag, ang mga tagay ay agad na tumaas sa sukdulan. Maligayang pagdating sa lahat sa Mingdu Stadium. Isang malamyos na boses ng lalaki ang umalangaw, at kasabay nito ang pag-on ng Soul Guide Noise Reduction Equipment, na makabuluhang nakabawas sa ingay sa buong stadium. Naniniwala ako na iisa lang ang layunin ng lahat ng tao dito, at iyon ay ang yakapin ng kagandahan. Pagkatapos, sa susunod, mangyaring hayaan ang pangunahing tauhang babae ng martial arts contest na ito, si Miss Guyana, ang prinsesa ng Silver Dragon, na magsabi para sa atin. Muling umalangaw ang mga tagay, at maging ang mga kagamitan sa pagbabawas ng ingay ay medyo hindi napigilan. After the hype for so long, hindi ba siya pumunta sa eksena para lang makita kung ano ang itsura ng totoong tao? Walang pagpupulong ng kompetisyon ang maaaring magpulong ng napakaraming makapangyarihang mga master ng kaluluwa. Ngunit ginawa ito ni Chuanling Peigo sa pagkakataong ito. Sa direksyon ng rostrum, isang pilak na liwanag ang tumaas sa kalangitan. Ang unang nakita ng madla ay isang pares ng malalaking Silver Dragon wings. Ang pagpapakpak ng mga pakpak ng dragon ay nagtulak sa kanyang figure sa hangin. Ang mga ilaw at anino ay kumikislap, at isang sinag ng liwanag ang bumagsak mula sa langit, na nagniningning sa kanya. Si Guyana ngayon, na nakasuot ng pilak na damit na may pilak na buhok, ay kasing galaw ng isang silver fairy. Kitang-kita sa big screen ang mga purple na mata. Siya ay maganda na sa nakaraang imahe, ngunit kapag siya ay nagpakita sa totoong buhay, ito ay nagbibigay sa mga tao ng isang malakas na visual shock. Princess Silver Dragon, ito ang tunay na Princess Silver Dragon. Hindi ko alam kung bakit biglang tumigil ang tagay. Ang bawat isa ay tila may lihim na pag-unawa, baka ang kanilang mga boses ay makakaapekto sa pakikinig sa mga salita ng Silver Dragon Princess. Silver na buhok at purple na mga mata, natural na nakamamanghang. Bumaba ang mga mata niya na parang tinatawid ang buong mundo. Tila naramdaman ng lahat na tila pinagmamasdan niya ang sarili, kahit nasa 100 metro ang taas niya, ang ganitong titig ay nagpapabilis pa rin ng tibok ng kanyang puso, at kumukulo ang kanyang dugo. Gayon din sa karamihan, tumangala din si Tang Wulan sa kanya, ang orihinal na pagmamataas sa kanyang mukha ay nawala na sa oras na ito, ang kanyang mga mata ay kalmado ngunit matatag din. Gu Yu, sa pagkakataong ito, anuman ang mangyari, aalisin kita. Walang makakapigil sa akin. Kumusta sa lahat, ako si Guyana. Sinabi niya, ang kanyang boses ay mapayapa at matamis, at walang espesyal na emosyonal na pagbabago-bago,
ngunit sa pandinig ng lahat, mayroong isang espesyal na resonance na gumagawa ng mga tao ng hindi sinasadyang tibok ng puso. Binilisan, mas impulsive, na parang pupunta sa tabi niya. Maligayang pagdating dito para lumahok sa komperensyang ito. Nasa finals na ako, naghihintay sa iyo. Pagkasabi nito, bahagyang sumandal si Guyana at binati ang mga kalahok sa lugar ng kompetisyon sa ibaba. Pagkatapos, sa isang kislap ng pilak na liwanag, nawala siya sa manipis na hangin. Ilang simpleng pangungusap ang nagtapos sa kanyang pambungad na pananalita. Walang paghihikayat, at walang sensationalism. Ngunit sa gayong simpleng hitsura, ang temperatura sa buong stadium ay tila tumaas ng husto mula sa manipis na hangin. Iyon ay dahil kumukulo ang dugo ng lahat, kumukulo dahil sa kanya. Ang ilang mga tao ay may pagnanais na manakop, habang ang iba ay may damdamin ng pagsamba. Ngunit lahat sila ay gustong sumugod sa kanya, bantayan, at alagaan. Ang pilak na liwanag ay kumikislap, at si Guyana ay bumalik sa rostrum. Ang taong nakaupo sa gitna ng rostrum ay natural na ang kontemporaryong master ng Chuanling Pagoda. Sa magkabilang gilid niya ay nakaupo sina Chenggu Zhangting at Guyana. Nang makita ang pagbabalik ni Guyana, biglang yumuko si Chenggu Zhangting, at sinabi kay Guyana sa pamamagitan ng kanyang lolo, "Nana, napakaganda mo at napaka-aura. Para kang reyna." Sa sandaling ito, ang kanyang mga mata ay napuno ng sabik na liwanag, na nagnanais na lumunin siya ngayon. Tumingin si Guyana sa kanya at bahagyang ngumiti, "Paano ito magiging kasing ganda ng sinabi mo?" Agad na sinabi ni Chenggu Zhangting, "Syempre mayroon, ito ay mas mabuti kaysa sa sinabi ko. Magsisimula na ang pagsubok, at bababa na ako. Sa pagkakataong ito, dapat kitang pakasalan ng may mabuting pananampalataya." Namula ang magandang mukha ni Guyana at ibinaba niya ang kanyang ulo. Sa isang nahihiyang tingin, nag-aalab ang puso ni Chenggu Zhangting. Agad siyang tumayo, sabi sa kanyang lolo, at umalis sa entablado. Kahit na siya iyon, kailangan niyang sumunod sa panuntunang ito, at hindi niya maaaring hayaang magsalita ang mga tao tungkol sa lihim na operasyon ng tower. Nakakalungkot na hindi niya makita ni Chenggu Dongfeng ang malinaw na lamig sa magagandang mata ni Guyana na nakayuko. Ngumiti si Chenggu Dongfeng at sinabi, "Nana, nasisiyahan ka ba sa kaganapang ito?" Tumango si Guyana, "Ayos na." Sinabi ni Chenggu Dongfeng, "Gusto mo ba talagang kunin ang pinakabagong mga resulta ng pananaliksik bilang isang premyo? Kung ganoon, ang halaga ng iyong sariling alokasyon ay mababawasan ng malaki. Kailangan mong pag-isipan ito." Bahagyang ngumiti si Guyana, "Pagoda Master, ano ang silbi para humingi ako ng napakaraming benepisyo? May kulang ba sa akin sa pagpapalaganap ng Spirit Pagoda? Sa pagkakataong ito napakaraming kabataang talento ang nakilahok, ito ay tiyak para sa atin. Ang pinakamagandang pagkakataon sa pag-advertise para sa bagong produkto na ito. Hanggat ginagamit nila ang ating produkto, tiyak na hindi nila ito mapipigilan. Ang pinakamalaking tampok nito ay ang buong daigdig na ito ay pagpapatuloy, higit pa sa pagpapabuti. Ang ating pag-akyat na liquid, ang hinaharap ay higit na umaasa sa tore ng paghahatid ng Espiritu bagamat ang katayuan ng Panginoon ng Espiritu ay apektado ng pag-unlad ng gabay ng Espiritu. Ang Panginoon ng Espiritu ay pa rin ang sandigan ng buong federasyon. Paano tayo makakakuha ng mas malaking benepisyo nang hindi muna naglalabas ng ilang mga benepisyo? Hahaha. Tumawa si Chenggu Dongfeng, "Well said. Nana, mas mabilis ang iyong paglaki kaysa sa inaakala ko. Tama ang sinabi mo, gawin mo lang ang sinasabi mo. At, gusto kong sabihin sa iyo ngayon sa pagkakataong ito, lahat ng gastos ng mga premyo ay binibilang-bilang punong tanggapan, at ang iyong bahagi ay hindi mababano. Kasabay nito, pupunta ako sa Blacksmiths Association ng personal, hindi ko gagawin ang personal na halaga ng kapisanan ng mga panday. Personally, isang 4-character battle armor na pinasadya para sa inyong dalawa." Nagmamadaling sinabi ni Guyana, "Salamat sa pagkumpleto ng Tower Master." Tumawa si Chenggu Dongfeng at sinabing, "Pagkatapos nitong martial arts contest, tatawagan mo akong lolo. Sa oras na iyon, ipapakasal kita ni Zhangting sa lalong madaling panahon, at kung tutulungan mo siya, makatitiyak akong ipapasa ko ang buong espiritu. Unti-unting ibibigay sa iyo ang tore." Para kay Guyana, talagang kontento na siya at hindi na siya makontento. Ang magiging apo na ito ay hindi lamang malakas sa personal na lakas, ngunit mayroon ding kakaibang talento sa pagsasaliksik ng kaluluwa. Sa sandaling pumasok siya sa sistema ng paghahatid ng espiritu, nagsimula siya sa murang edad at nagmungkahi ng isa-isa. Nalutas nila ang maraming hindi nalutas na mga problema ng spirit transfer ng pagoda sa loob ng maraming taon, at kalaunan ay lumikha ng mga artificial na black level na espiritu, upang ang spirit transfer ng pagoda ay tunay na maging unang organisasyon sa mainland ngayon. Kamakailan, siya ay gumawa ng patuloy na pagsisikap at bumuo ng isang produkto na isa ring produkto sa paggawa ng panahon para sa Lingling Pagoda. Sa martial arts contest na ito, ang Spirit Spreading Tower ay iaanunsyo din ang balitang ito mamaya, na ikinagulat ng buong mundo ng Spirit Master. Sa katunayan, siya ay lubos na nasisiyahan sa pagbabago ni Guyana ng Chenggu Dongfeng sa direksyon ng pananaliksik. Sa ganitong paraan, hindi nito banta ang paghalili ni Chenggu Zhangting bilang master ng tore sa hinaharap.
Siyempre, kung matagal na silang magkasama, si Guya na mismo ay magiging kabilang sa pamilyang Chenggo, at hindi ito mahalaga. Sa mga namumukod tanging talento gaya ng mga apo at manugang na nagmamana ng Spirit Passing Pagoda, ang Spirit Passing Pagoda ay uunlad lamang, at bilang kasalukuyang may-ari ng tower, sa wakas ay mail-alon na niya ang lahat ng kanyang lakas sa pagtugis sa mundong iyon. Sa oras na ito, sa Mingdu Stadium, opisyal na nagsimula ang pagsusulit. Sa ilalim ng patnubay ng mga tauhan, ang mga Soul Master na dumating upang lumahok sa pagsusulit ngayon ay pumila sa isang maayos na linya at nagsimulang pumasok sa arena mula sa isang tabi, na isa-isang lumapit sa unang malaking Soul Guide. Isang staff member ang gumabay sa loudspeaker, pakitandaan na ang lahat ng kalahok, ang electronic card na natanggap mo dati ay gagamitin para sa test record na ito. Sa bawat oras na makumplito mo ang isang pagsusulit, isang katumbas na marka ang itatala. Ang kabuuang score ay lumampas ang mga nakakuha ng 60 puntos ay maaaring makapasok sa knockout stage. Ang pagsusulit ay nahahati sa 10 antas. Ang unang antas ay ang Soul Power Test. Ang mga Soul Power Tester ay napakakaraniwan, ngunit ang mga Soul Power Tester na ganito ang laki ay bihira. Ang bentahe ng malakihang Soul Power Tester ay na makumplito nito ang pagsubok sa pinakamabilis na bilis at may pinakatumpak. Ang unang Soul Master ay tumayo na, at isang layer ng puting light film ang tumakip sa kanyang katawan. Makalipas ang mga 3 segundo, nawala ang light film, at inanyayahan siyang bumaba. Automatikong i-record ng electronic card sa kanyang kamay ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa, ngunit hindi ito i-aanunsyo sa publiko para malaman ng iba. Gatlang M 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 gatlang M. Sa nakalipas na 2 araw, pupunta kami upang makita ang isang